Si Shin ay isang mahina at nakakaawa na nerd na walang risk at walang aura. Ngunit iyon ay hanggang sa isang alien parasite ang umatake sa kanyang katawan at pinalitan ang kanyang kamay. Bagamat gusto niyang alisin ang alien sa una, unti-unti niyang tinatanggap ito bilang isang kasosyo at nagpa siya na labanan ang iba pang mga parasito na kumakain ng tao na naging isang ganap na chick magnet sa proseso. Nagsimula ang kwento ng magising si Shin mula sa kanyang pagtulog na karinig ng mahinang boses na nagsasabi sa kanya na nakakalungkot na nabigo siya. Natarante si Shin nang marinig ito, ngunit sa tingin niya ay isa lamang itong kakilakilabot na panaginip kagabi. Inalis niya ang mga pag-iisip na iyon at bumaba para mag-almusal, kung saan tinanong siya ng kanyang mga magulang kung maayos na ba ang pakiramdam niya dahil nagwawala siya kagabi. Ang kalunos-lunos na nerd ay hindi man lang maalala ng malinaw ang huling gabi at nagpas siyang laktawan ng almusal para pumasok sa paaralan. Sa daan bigla siyang inatake ng kanyang crush na si Mirano mula sa likuran, ngunit ang kanyang kanang kamay ay nakaharang sa pag-atake. Nagulat si Mirano na mayroon siyang magandang reflexes. Ngunit sinabi sa kanya ni Shin na kusang gumalaw ang kanyang kamay. Sa susunod na sandali nagsimula siyang maging freaky kay Mirano na natarante at sinampal siya bago tumakbo palayo. At sinabi ng kanilang mutual friend na si Tekay kay Shin na ito ang ginagawa ng Zero B** sang tao. Anyway, pagdating nila sa school nakatulog si Mick dahil hindi siya masyadong makatulog kagabi nang inatake siya ng alien parasite. Sinubukan itong ipasok ang utak niya sa pamamagitan ng kanyang tenga, ngunit nakaharang iyon ng kanyang earphones, at nang sinubukang pumasok ng parasito sa kanyang utak sa pamamagitan ng kanyang ilong, tumikim si Shin at nagising. Nakita niya ang isang maikling sulyap sa alien at naisip niya na ito ay isang ahas, ngunit pagkatapos ay bigla itong tumalon sa kanya at nagsimulang bumulusok sa kanyang kanang kamay. Mabuti na lang at ginamit pa rin ni Shin ang earphone cord niya para maitali ng mahigpit ang braso niya at napigilan ang parasite na lumampas dito. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga nakawire na earphone ay nakatusok pa rin. Nagmamadaling dumating ang kanyang mga magulang upang suriin siya at agad siyang sinabihan ng kanyang ama na magpalit ng kanyang dealer dahil malamang na mahilig siya sa ilang masamang bagay upang mag-hallucinate ng mga ahas na tumatago sa kanyang katawan. Biglang nagising si Shin mula sa panaginip ng mga pangyayari kagabi at nakita niya ang isang guro sa kanyang harapan, galit na ginagamit niya ang kanyang smartphone sa oras ng klase. Sinusubukan ni Shin na sabihin sa kanya na wala siyang ginawa, ngunit malinaw naman iba ang sinasabi ng patunay. Nang maglaon, galit pa rin si Mirano sa kanya at nagpa siya si Tekay na maging tagapamagitan dahil nag-aalala siya sa kalusugan ng isip ni Shin. Nagpa siya siyang umuwi ng maaga at iniisip kung may mali ba talaga sa kanang kamay niya o kung nag-i-imagine siya ng mga bagay-bagay. Sa daan nakita niya ang isang batang babae na walang ingat na tumitawid sa kalye at isang kotse na dumiretso sa kanya. Kusang kumilos siya, pinoprotektahan ang babae habang inihinto ang sasakyan gamit ang kanang kamay. Hindi makapaniwala si Shin sa ginawa niya, ngunit habang nakatingin siya sa kanyang kanang kamay nalaman niyang nagbago na ito at may lumitaw na mata sa gitna. Mabilis itong bumalik sa normal, ngunit sapat na iyon para mabigla siya at tumakbo siya pauwi. Siya ay may panic attack sa kanyang silid at sinubukang saksakin ang kanyang kanang kamay na biglang nag-transform sa isang dayuhan na nilalang na maaaring magsalita sa mga sirang parirala na mas mahusay pa rin sa Ingles kaysa sa kung ano ang sinasabi ng mga scammer ng gift card. Sinasabi nito na nabigo itong kunin ang katawan at naging kanang kamay lamang matapos itong kainin at nagsimulang isipin ni Shin na siya ay schizo. Bigla niyang inatake ang alien na kumokontrol sa kanyang braso, ngunit madali nitong nabali ang kutsilyo at pinalipad ito. Pagkatapos ay hiniling ng nilalang kay Shin na turuan siya kung paano magsalita dahil hindi pa siya magaling dito, ngunit bigla itong nakatulog at naging normal ang kanyang kamay. Kinakawayan nito si Shin at hinanap niya sa net ang anumang mga pahiwatig, ngunit wala siyang nakita at sa huli nagpa siya siyang magpanggap na normal. Gayunpaman hindi niya alam na ang mga dayuhan ay kumalat na sa buong mundo, pinapalitan ng mga tao at kinakain sila. Kinaumagahan nagising si Shin at nakita niya ang alien na mahinahong nagbabasa ng mga libro para mangalap ng impormasyon tungkol sa mundo. Maaari na itong magsalita ng malinaw na nagpapakita ng mga palatandaan ng hyperintelligence at maaari rin itong mag-transform sa ibang mga nilalang. Si Shin ay nagsimulang uminit ng kaunti sa parasite at nagtanong kung ito ay isang dayuhan, ngunit ang sabi ng nilalang ay hindi nito alam kung saan ito nanggaling. Naaalala lamang nito ang mga bagay-bagay pagkatapos na magising ito sa loob ng kanyang braso, at ang unang bagay na naramdaman niya ay ang kawalang kasiyahan na nabigo niyang sakupin ang kanyang utak. Nagpadala iyon ng takot kay Shin, ngunit mabilis na ipinaliwanag ng alien na wala na itong magagawa dahil kinain na nito ang kanyang braso at pinalitan ito. Kung sa halip ay kinuha nito ang kanyang ulo, kung gayon ang mga bagay ay iba at siya ang mamamahala sa kanyang katawan.
Sinabi ni Shin na pupunta siya kaagad sa ospital upang putulin ang kanyang kakaibang kanang kamay, ngunit sinabi ng dayuhan na iyon ay isang kawaila hilakbot na ideya dahil kumakain ito ng mga sustansya ni Shin at kung ito ay maputol ito ay mamamatay. Mawawala rin ni Shin ang kanyang kanang kamay na may bibig at maaari ding maghugis ng shift na kung saan ay ang pinakadakilang pagpapalang maaaring hilingin ng isang gunner na tulad niya. Tinawag ito ni Shin na parasite, ngunit ang sabi ng nilalang ay magtulungan na lang sila gaya ng sinabi nito agad na napagod ang parasito at nakatulog na ibinalik sa normal ang kamay ni MC. Nang maglaon nag-almusal si Shin at narinig niya ang kanyang ama na nagbabasa ng dyaryo na pinag-uusapan ang isang serye ng mga brutal at marahas na pagpatay na tinatawag na mincemeat murder na nangyayari kamakailan. Tumungo siya sa paaralan pagkatapos nito, ngunit nagpa siya na marahil ay dapat niyang ibigay ang kanyang sarili sa pulisya at sabihin sa kanila ang lahat tungkol sa kanyang alien na kamay. Gayunpaman ang parasito ay nagsasabi sa kanya na ito ay hindi magandang ideya dahil sila ay gagawing lab rats para sa ilang cray-cray scientist. Biglang binabalaan siya nito na ang isa sa kanila ay nasa malapit na nagpapaliwanag na ang mga parasito ay maaaring makaramdam ng brainwaves ng bawat isa. Nagpa siya si Shin na sundin ang direksyon ng bagong parasito, ngunit mabilis siyang natakot dahil maaaring kinuha nito ang isang tao at hindi niya alam kung ano ang aasahan ng kanyang parasito. Gayunpaman patuloy siyang kinakaladkad pasulong at kalaunan ay nakakita sila ng isang aso na kumakain ng patay na katawan ng isa pang aso. Nagtataka si Shin kung ano ang nangyayari, ngunit nang makita niya na ang aso ay kinuha ng isang parasito siya ay nabigla. Ang aso parasite ay tumingin sa kanyang kanang kamay at sinabi na ito ay nabigo din at pagkatapos ay biglang ang alien ay napansin ang kanyang layunin na pumatay. Hinailan nito si Shin palayo sa isang ligtas na lugar dahil kailangan nilang kumalma bago maglaban. Samantala ang asong parasito ay nagbabago, sumibol ng mga pakpak at umaakyat sa langit. Sa lalong madaling panahon ay natagpuan sila nito na nagtatago sa isang parke, ngunit sinabi ng alien ni Shin na lalabanan nila ito dito. Bigla itong naglulunsad ng pag-atake sa lumilipad na aso na may mga galamay na talim ng bakal at tinaga ang puso nito sa isang tumpak na hampas, agad itong pinatay. Hindi makapaniwala si Shin sa nangyari dahil napakabilis ng lahat, ngunit maingat na pinagmamasdan ng alien ang patay na asong parasito na nanlalambot at namamatay. Malamig niyang sinabi na natalo ito dahil hindi ito nag-aral ng sapat at napagtanto ni Shin na ang bagay na ito na kanyang nakapartner ay walang anumang empatiya at ito ay tulad ng isang walang emosyong insekto. Sa ibang bahagi ng bayan, isang babae ang hinaharas ng grupo ng mga tulisan nang biglang sumulpot ang isang lalaki at pinatumba silang lahat ng hindi pinagpapawisan. Pagkatapos ay inihatid niya ang babae sa bahay na kumikilos tulad ng isang matatag na tagapag-alaga, ngunit biglang bumalik ang mga magnanakaw upang salakayin siya muli. Hinampis nila ng paniki ang kanyang ulo, ngunit hindi man lang kumikibo ang lalaki. Sa halip, casual niyang sinabi na hindi kayang hawakan ng kanyang tiyan ang 4 na tao ng sabay-sabay. Walang nakakaintindi sa kanyang ibig sabihin, ngunit pagkatapos ng walang babala ang balat sa kanyang mukha ay natutulat tulad ng mga balat ng orange sa isang ad na nakabatay sa prutas na panghugas ng mukha at hinihiwa niya ang lahat ng ito gamit ang kanyang mga galamay na talim ng labaha. Ang parasito pagkatapos ay nagbabago ng kanyang hitsura upang hindi mahuli at pumunta sa kanyang paraan. Samantala nagpa siya si Shin na panatilihin ang dayuhan at huwag mag-ulat sa mga awtoridad dahil pagkatapos ng run-in kasama ang aso ngayon alam niyang nasa panganib siya kung wala ito. Kakaiba ang pakiramdam niya na tinatawag itong alien sa lahat ng oras, kaya sinubukan niyang bigyan ito ng pangalan. Hiniling sa kanya ng nilalang na tawagan itong Migi dahil ang ibig sabihin ay tama sa wikang Hapon, bagaman inamin nito na wala itong pakialam sa mga pangalan dahil hindi ito tao o alagang hayop. Nang maglaon salamat sa tulong ni Migi, nagsimulang maging talagang mahusay si Shin sa sports na ginagawang si Mirano ay simp pagkatapos niya. Nagseselos din ito sa klase ng bully dahil gusto rin niya si Mirano. Pagkatapos ng laro, dinala ni Tekay si Mirano para kausapin si Shin para makagalaw sila sa nakaraang insidente. Sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon si Shin na humingi ng tawad sa kanya at pinatawad niya ito, ngunit kung papayag lang itong isama siya sa dessert sa susunod na linggo. Natutuwa siyang marinig iyon. Ngunit pagkatapos ay napansin ni Mirano na may kakaiba sa kanya. Gayunpaman pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Migi na abnormal ang tibok ng puso ni Shin kapag kausap niya ang babae at tiyak na gusto niya ito. Sa sandaling iyon tinawag ng bully ng klase si Shin at galit na hinarap siya para makuha ang lahat ng atensyon ni Mirano. Sinubukan ni Shin na iwasan ang away, sinabi na wala siyang magagawa tungkol dito, ngunit inatake siya ng lalaki ng walang babala. Natakot si Shin na baka matrigger si Migi at hindi mabuhay ang malas na bastard na ito, ngunit sa kabutihang palad nagpigil siya at gumamit lang ng gamo-gamo no pistol para itumba ang nananakot at sapat na iyon para takutin siya. Nang maglaon nagsimulang magsalita si Tekay tungkol sa mga brutal na pagpatay ng mincemeat, ang parehong binabasa ng tatay ni Shin.
Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nila ngunit ang mga katulad na kaso ay lumalabas sa buong mundo na masyadong kaina-hinala ni Tekay. Gayunpaman biglang napagtanto ni Shin na ang nasa likod ng lahat ng mga pagpatay ay dapat na mga alien na parasito. Sa sandaling nakarating sila sa bahay hinanap ni Shin ang higit pa tungkol sa mga pagpatay at tinanong si Migi na sumang-ayon na ito ay tiyak na gawain ng kanyang mga species. Ipinaliwanag niya na nakita nila ang isang parasito na nagtataglay ng isang aso na kumakain ng isa pang aso na nagpapahiwatig na maaari lamang nilang kainin ang parehong species bilang kanilang host. Sinabi niya na dahil sila ay mga cannibal natural lamang na kumakain sila ng tao kapag ginamit nila ito bilang host. Natarante si Shin nang marinig ito at nag-iisip kung dapat niyang ipaalam sa mundo at subukang iligtas ang sangkatauhan ngunit hindi maintindihan ni Migi kung bakit niya iyon pinagkakaabalahan. Ayon kay Migi kumakain lang ang kanyang kauri para mabuhay at ganoon din ang takbo ng kalikasan. Sinabi ni Shin na ang buhay ng tao ay mahalaga ngunit sinabi ni Migi na ang tanging buhay na pinahahalagahan niya ay ang kanyang sarili at si Shin dahil kailangan niya siya. Tinawag ni Shin si Migi na insekto at parasito ngunit binalaan siya ni Migi na kung sasalungat siya puputulan niya ang kanyang dila para wala siyang masabi kahit kanino. Dahil sa takot sa parasite binitawan ni Shin ang ideya. Si Migi ay patuloy na nakikipagdebate at itinuro na ang mga tao ay kumakain ng lahat ng uri ng hayop. Bagamat kakaunti lang ang kinakain ng kanyang kauri kaya sa kanyang pananaw maaaring mas masahol pa ang mga tao. Kinabukasan nakita ng isa pang alien sina Shin at Migi. Naramdaman din agad ito ni Migi at binalaan si Shin na hindi nila mahanap ang alien sa masikip na palengke. Kaya nagmungkahi si Migi na pumunta sa isang lugar na tahimik at pumayag naman si Shin. Sinabi niya na gusto niyang makilala ang ibang alien ngunit iniisip ni Migi na nakakabaliw iyon. Tinatanong niya kung bakit hindi siya natatakot dahil maaari siyang mamatay kahit na naghihimas siya ng pantalon dahil sa takot kahapon. Sumagot si Shin na gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa mga parasito upang maprotektahan ang mga tao mula sa kanila. Maya-maya nagpakita ang ibang lalaki. Napatingin siya sa kanang kamay ni Shin at agad niyang naisip na delikado dahil buo pa rin ang utak ng tao ni Shin. Mahinahon siyang nauuna habang si Migi ay nagbabanta na papatayin siya kapag may subok siya. Nag-alok ang lalaki at pinakiusapan si Migi na mag-migrate sa kanya sinabing may panahon pa para magpalit siya ng host. Upang patunayan ang kanyang punto binago niya ang kanyang katawan pinutol ang kanyang sariling kamay at sinabihan si Migi na lumapit sa kanya dahil mas magiging malakas silang magkasama. Natarante si Shin sa pag-aakalang si Migi ay maaaring lumipat ng panig ngunit siya ay nananatili. Ang ibang parasito ay naiinip at umaatake ngunit agad na gumanti si Migi at ibinaba siya. Ang ibang alien ay nagulat at hindi makapaniwala na nawala siya at pinasalamatan ni Shin si Migi sa pagliligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman tumugon siya na hindi siya sigurado kung posible ang paglipat ng katawan kaya ito ang mas ligtas na opsyon. Kinabukasan pumunta sina Shin at Mirano sa kanilang dessert date at habang nag-uusap sinabi ni Mirano na natatakot ang kanyang mga magulang dahil sa mga pagpatay ng mincemeat. Tahimik na iniisip ni Shin kung ano ang magiging reaksyon niya kung sakaling sabihin sa kanya ang tungkol kay Migi. Naglalakad sila sa isang parke pagkatapos noon at nakakita ng grupo ng mga lalaki na nagil-ilibing ng pusa sa buhangin at binabato ito para masaya. Nasaktan si Mirano sa nakikita at sinabing hindi niya kayang panoorin ito. Gusto niyang umalis ngunit ipinakita ni Shin na mayroon siyang pusong ginto tulad ni Superman. Nauna siyang maglakad at iniligtas ang pusa na sinasabi sa mga lalaki na itigil na ang pananakit sa mga inosenteng nilalang. Tinawag siyang boomer ng mga lalaki dahil sa pag-abala sa kanilang kasiyahan at binato siya habang siya ay tumalikod ngunit nahuli silang lahat ni Migi. Pagkatapos ay binigyan ni Shin ng matinding titig ang mga lalaki na lubos na natakot sa kanila at tumakas sila. Well sapat na iyon para mapabilib si Mirano na humawak sa kamay ni Shin ngunit ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanya na may mali kaya lumipat siya mula sa kanyang kanang kamay papunta sa kanyang kaliwa. Lumipas ang ilang araw at patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng pagpatay sa mincemeat. Naiinis si Shin sa balita at nagsimulang mapansin ni Mirano na lalo siyang lumalayo at naiiba sa bawat araw. Isang araw habang naglalakad papuntang paaralan biglang nakaramdam si Migi ng isa pang parasite sa malapit. Naging alerto si Shin nang marinig ito ngunit nang tumuro si Migi sa gusali ng paaralan nagsimula siyang magpanik na hindi kailanman. Sa paaralan sabik na iniskan ni Shin ang mga bulwagan upang mahanap ang parasito at binalaan siya ni Migi na huwag maghinala dahil kung nasa malapit ang parasito maaaring maramdaman din sila nito. Sa sandaling iyon isang bagong guro ang ipinakilala sa klase bilang Miss Tamiya at sa sandaling siya ay umakyat sa entablado kinumpirma ni Migi na siya ang parasito. Ang masama pa siya ang naatasang maging homeroom teacher ni Mirano.
Naging hindi mapalagay si Shin nang marinig ito at muling binalaan siya ni Miggy na huwag tumingin kay Tamiya ngunit hindi niya mapigilan at napansin siya ng babae na pagtanto na isa rin siya sa kanila. Nang maglaon sa panahon ng sports class nagkomento si Miggy sa kung gaano katalino si Tamiya dahil napanatili niya ang pagkakakilanlan at posisyon ng kanyang host sa lipunan at nagtatrabaho rin siya bilang isang guro. Iniisip ni Shin kung plano niyang kainin ang lahat sa paaralan ngunit sinabi ni Miggy na hindi niya gugustuhin na pumutok ang kanyang saplot kaya hindi siya magpapakain sa mga taong malapit sa kanya. Sa klase habang nagtuturo si Tamiya nakatulog si Miggy at natarante si Shin dahil sa tingin niya ay nasa panganib siya. Siya fumbles kanyang paraan sa pamamagitan ng ang natitirang bahagi ng panahon at pagkatapos ng klase Tamiya humiling sa kanya na pumunta sa opisina mamaya. Tinutokso siya ng ibang mga lalaki na nagbibiro na nakakakuha siya ng atensyon mula sa guro ng mommy at sinampal sila ni Shin dahil hindi nila alam kung gaano siya kalalim sa problema. Anyway he heads to the office and luckily Miggy wakes up on time. Sa sandaling makapasok sila sa loob si Tamiya ay dumiretso sa punto. Mahinahon niyang tiniyak kay Shin na wala siyang pagnanais na labanan siya. Sa halip inaanyayahan niya itong magkita pagkatapos ng paaralan para sa mas maayos na pag-uusap. Agad namang sumang-ayon si Miggy ngunit naghinala si Shin sa takot na ito ay isang bitag. Sinabi ni Tamiya na kung gusto niyang patayin siya ginawa na niya ito at ibinunyag niya na curious lang siya tungkol sa kanilang hindi pangkaraniwang hybrid na bono. Nangako siyang makipagpalitan ng impormasyon sa kanila at posibleng makipagtulungan pa sa hinaharap. Pagkatapos ng klase pinuntahan siya ni Shin ngunit biglang na-detect ni Miggy ang dalawang parasito na papalapit. Natarante na naman si Shin ngunit hindi masabi ni Miggy kung isa na itong bitag. Hindi nagtagal dumating doon si Tamiya kasama ang isang lalaki na tinatawag niyang Mr. A dahil wala itong pangalan at walang personalidad. Agad na bumangon ang tensyon sa pagitan nila ni Miggy ngunit pinipigilan ito ni Tamiya na nagsasabing walang saysay ang pag-aaway. Umupo silang lahat para mag-usap at tinanong ni Tamiya si Shin kung ano sa tingin niya ang kanilang uri. Diretsahang sagot ni Shin na sila ay mga halimaw na kumakain ng tao. Nakikita ni Tamiya kung bakit niya ito sasabihin ngunit sa palagay niya ay higit pa sila doon. Bigla niyang isiniwalat na ginawa nila ito ni Mr. A ilang linggo na ang nakalipas at ngayon ay buntis siya. Tinitigan siya ni Shin na takot at tinanong ni Tamiya kung anong uri ng nilalang sa tingin niya ang lumalaki sa loob niya. Sinagot ni Miggy na ito ay isang normal na sanggol na tao at kinumpirma ito ni Tamiya na malinaw na naguguluhan sa kanyang sarili. Si Shin ay tumangging masway sa pamamagitan lamang nito sa paniniwalang sila ay mga halimaw pa rin na kumakain ng mga tao. Habang may pilosopong diskusyon silang tatlo naiinip si Mr. Tumayo siya ipinahayag na wala siyang nakikitang punto sa gayong talakayan at patuloy siyang pumatay at magpapakain sa mga tao tulad ng ginawa niya sa nakaraan. Gayunpaman nakikita niya ngayon si Shin bilang isang potensyal na banta at nagpa siya na alisin siya sa lalong madaling panahon. Sa sandaling umalis siya binalaan ni Tamiya si Shin na huwag siyang guluhin dahil kung susubukang banta siya nito madali niyang mapapatay ang isang buong klase kasama na si Mirano na alam niyang may nararamdaman siya. Gayunpaman tinitiyak niya sa kanya na sa ngayon mas gusto niya ang kapayapaan at itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Kinabukasan sa klase binanggit ni Tekay na nakita niya si Shin sa bus noong nakaraang gabi. Sinabi niya na siya at si Mirano ay nag-aalala tungkol sa kanya ngunit itinatago niya ang katotohanan mula sa kanya. Biglang bumulong sa kanya si Miggy na inaatake sila at napansin din ni Tamiya na si Mr. A pala ay nasa loob na ng paaralan. Kalmadong pinaalis ni Tamiya ang kanyang klase upang mag-aral ng mag-isa at lumabas. Samantala si Mr. A ay nagsimula ng isang pagpatay at nagpasya si Shin na kailangan niyang pigilan siya. Naghinala si Miggy na hindi sasali si Tamiya dahil siya ay masyadong lohikal na pumili ng mga panig at babantayan lang niya ang mga ito. Sa sandaling iyon nakarinig sila ng isang mensahe sa intercom na nagsasabi sa mga estudyante na lumikas kaagad sa gusali. Iminumungkahi ni Miggy na dapat nilang labanan at talunin si Mr. A at ang pinakamahusay na paraan ay gamitin ang karamihan ng tao bilang isang pang-aakit at panangga sa counterattack. Galit na galit si Shin dito at tumanggi siyang gumawa ng isang bagay na hindi makatao. Sa halip tumakbo siyang mag-isa sa itaas ngunit sa daan nabangga niya si Mirano. Hinawakan niya ang braso nito ngunit hinampes siya nito sinasabing layuan siya. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang bakanteng silid-aralan at sinabi ni Miggy na mas epektibo ang nakaraang plano. Ngunit iginiit ni Shin na lalaban siya tulad ng ginagawa ng mga tao. Walang sinabi si Miggy ngunit naiintindihan niya na ang mga tao ay hinihimok ng emosyon na ginagawa silang hanggal sa karamihan ng oras. Mabilis na nagtayo ng barikada si Shin gamit ang mga mesa at pagkatapos ay tinanong si Miggy kung galit ba siya sa kanya dahil sa hindi niya pagtanggap sa kanyang plano. Pinipigilan ito ni Miggy dahil wala silang oras para doon at pinaplano na niya ang kanilang susunod na galaw.
Tinanong niya si Shin kung ano ang pagkakaiba kay Mr. A at ang sagot ay dalawa sila at maaari nilang hatiin ang kanilang mga tungkulin. Mabilis niyang pinutol at pinatalas ang paa ng upuan sa isang makeshift spike at ibinigay ito kay Shin bilang kanyang sandata sa paparating na laban. Sinabi niya na si Mr. A ay minamaliit ang mga tao at kung si Shin ay makakatalo nang biglaan sila ang mananalo. Si Shin ay nakikinig ng mabuti pagkatapos ay itinago ang sandata sa kanyang manggas at si Mr. A ay bumagsak sa bintana mula sa sahig sa ibaba na ginawang kulungan ang pansamantalang barikada ni Shin. Sinabi ni G. A kay Shin na bukod sa kanang kamay ang kanyang buong katawan ay walang silbi at natatakot sa kanya at hindi iyon mali. Gayunpaman naalala ni Shin na binalaan siya ni Miggy tungkol sa nangyari kanina. Dahil umaasa si Miggy sa kanya kung maguguluhan si Shin pipigilan din siya nito at nagpasya siyang pakalmayan ang sarili. Bigla sinimulan silang salakayin ni Mr. A at hinarangan ni Miggy ang lahat ng kanyang pag-atake. Naalala ni Shin na ang plano ni Miggy ay magpanggap na umaatake habang talagang nakatutok sa depensa at dahil minamaliit ni A ang mga tao hindi niya makikita si Shin bilang isang banta. Walang choice si Shin kundi ang magtiwala sa plano ni Miggy at dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Mr. A na hindi man lang siya pinapansin. Iyon ang kanyang pinakamasamang pagkakamali habang si Shin ay namamahala na saksakin siya sa dibdib gamit ang binti ng mesa at agad na umatake pabalik ngunit hinarang ni Miggy ang kanyang mga pag-atake. Huli na ang lahat para kay Mr. A dahil ang pag-atake ni Shin ay tumama sa isang vital artery sa kanyang puso at mabilis na umagos ang dugo mula sa sugat. Nagawa pa rin niyang itapon sa tabi si Shin at pagkatapos ay itinulak ang bakal na tubo upang lumabas ito sa kanyang likod at tumigil sa pag-agos ng kanyang dugo. Nagsisimula siyang madapa habang lumalayo kay Shin at sinabi ni Miggy na dapat nilang tapusin siya ngayon. Ayaw gawin ni Shin iyon dahil ayaw niyang pumatay pero sinabi ni Miggy sa kanya na hindi tao si Mr. A and technically murder lang kung papatayin mo ang mga tao. Samantala hindi makapaniwala si Mr. A na siya ay papatayin ng tao. Napagtanto niya na ang kanyang katawan ay tapos na para sa at siya ay nagpasya na kumuha ng isang sugal at maghanap ng isang bagong host mas mabuti na ibahagi ang katawan ni Tamiya. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kanya ngunit nang buksan niya ang pinto ng kanyang opisina tumalon si Tamiya na iwan ang ilang oxygen cylinder na nakabukas sa silid. Hindi alam ni Mr. A kung ano ang kanyang ginagawa hanggang sa ang lahat ng oxygen ay humantong sa isang napakalaking pagsabog na pinatay siya bago dumating ang mga pulis. Natroma si Shin pagkatapos ng insidenteng iyon at kahit na lumipas ang panahon hindi siya comfortable sa katotohanang nasaksak niya ang isang katawan ng tao. Samantala nagkakaproblema si Tamiya sa administrasyon ng paaralan dahil hindi niya sinasabi sa kanila kung sino ang kanyang baby daddy. Sa halip na makipagtalo sa mga paipong tao tungkol sa kanyang karapatan sa privacy nagpasya siyang huminto sa kanyang trabaho at baguhin ang kanyang pagkakakilanlan. Nakilala niya si Shin bago umalis ng paaralan sinabi sa kanya na dahil pinaplano niyang itapon ang kanyang pagkakakilanlan bilang Tamiya hindi na niya kailangang panatilihing buhay ang mga tao sa kanyang lipunan at kasama na siya. Nagsimulang magpanik si Shin dito at tinanong siya kung bakit siya at ang iba pang mga dayuhan ay kumakain ng tao. Sinabi niya sa kanya na maaaring mabuhay si Miggy dahil sa mga sustansya sa kanyang dugo at nangangahulugan iyon na ang iba pang mga parasito ay maaari ring mabuhay sa iba pang mga uri ng pagkain. Sinabi ni Tamiya na maaaring tama siya ngunit ang kanibalismo ay dumarating sa kanila ng natural gaya ng paglipad sa mga bubuyog at ang mga umiikot na sapot ay dumarating sa mga gagamba. Naniniwala siya na ang lahat ng uri ng buhay sa Earth ay may direktiba maliban sa mga tao at ginagawa nila ang anumang iuutos sa kanila ng kanilang direktiba. Sinabi niya na sa sandaling kinuha niya ang isang katawan ng tao na daman niya na ang kanyang layunin sa buhay ay kumain ng ibang tao. Takot na takot si Shin ngunit tinanong niya pa rin siya kung ano ang plano niyang gawin sa kanyang sanggol. Sumagot si Tamiya na isisilang niya ito at pagkatapos ay gagamitin ito sa ilang mga eksperimento ngunit kung hindi ito kapaki-pakinabang kakainin niya ito. Galit na galit si Shin dito at naramdaman ni Tamiya ang kanyang intensyon. Nag-transform siya upang labanan siya at napagtanto ni Miggy na hindi sila posibleng manalo laban sa kanya dahil maaari siyang mag-morph sa dalawang pattern sa parehong oras na nangangahulugan na siya ay higit na nagbago kaysa sa kanya. Gayunpaman biglang napagtanto ni Tamiya na si Shin ay hindi na isang purong tao at nagpasya siyang hayaan itong mabuhay upang higit pa itong matuto mula sa kanya. Kalaunan ng gabing iyon binisita siya ng ina ng tunay na Tamiya na nalaman na ang babaeng nasa harap niya ay hindi niya anak. Tinanong niya siya kung sino siya at nasaan ang kanyang anak at nabigla si Tamiya dahil hindi niya akalaing makikita ng isang regular na tao ang kanyang perpektong disguise. Nagpa siya ang matandang babae na tawagan ang mga pulis ngunit pinatay siya ni Tamiya bago iyon. Gayunpaman ngayon ay curious siya kung ang babae ay may espesyal na kakayahan na dapat ay sinaliksik pa niya. Sa kabilang banda sa paggising ni Shin kinaumagahan nakita niyang nawawala si Miggy sa kanyang katawan.
Siya freaks out only to find that Miggy has separated from his body and is taking a little walk around the room. Mabilis na kinabit muli ni Miggy ang kanyang katawan, sinabi sa kanya na nalaman niyang kaya niyang gumalaw kahit na mawalay sa kanyang, ngunit ang kanyang limitasyon ay 3 minuto sa isang pagkakataon. Iniisip ni Shin kung may balak ba siyang kunin ang kanyang utak ngayon at sinabi sa kanya ni Miggy na hindi ito posible dahil nag-mature siya bilang isang braso kaya hindi niya makontrol ang isang utak. Gayunpaman natakot si Shin na ang ibang mga parasito na marunong magkontrol ng utak ay maaaring magpalat ng ulo at naniniwala si Miggy na maaaring totoo ito. Pagkatapos ay pumunta siya upang mag-almusal at nalaman na ang kanyang mga magulang ay nagpaplanong maglakbay. Sinabi sa kanila ni Shin na talagang delikado ang pumunta sa mga hindi kilalang lugar sa mga panahong tulad nito at handang makinig sa kanya ang kanyang ina at kanselahin ang biyahe. Gayunpaman gusto niyang malaman kung may bumabagabag sa kanya nitong mga nakaraang araw, ngunit ayaw nitong pag-usapan ito kaya bigla siyang umalis papuntang paaralan. Ang dahilan kung bakit nililihim ni Shin si Miggy sa kanyang mga magulang ay dahil natatakot siyang patayin ni Miggy ang kanyang mga magulang nang walang pag-aalinlangan dahil iniisip lamang niya ang kanyang kaligtasan at walang pakialam sa emosyon ng tao. Sa kabilang banda, sinabi ng tatay ni Shin na si Kazo sa kanyang ina na si Nobuko na siya ay sobrang protektado sa kanilang anak at malamang na hindi siya komportable dahil sa peklat sa kamay nito. Malinaw na naaalala ni Nobuko ang araw noong nasa middle school pa si Shin at humingi siya sa kanya ng ilang aluminum plate para sa isang eksperimento sa agham. Nadapa siya habang sinusubukang kunin ang mga plato na iyon mula sa isang mataas na stand at halos mahulog sa kanyang ulo ang isang palayok ng kumukulong mantika. Ang mabilis na reflexes ni Nobuko ang nagligtas sa kanya, ngunit pinaso niya ng husto ang kanyang kamay noong araw na iyon at naisip ni Kazo na ayaw na siyang guluhin ni Shin dahil nakonsensya siya sa araw na iyon. Samantala nagsimulang magsaliksik si Miggy ng mga baril para magamit sa hinaharap. Sinabi niya kay Shin na hindi siya dapat masyadong mag-alala tungkol sa kanyang mga magulang dahil ang mga parasito ay tila puro sa mga lungsod kung saan maraming tao ang mabibiktima at karamihan ay pinupuntirya nila ang mga taong nag-iisa. Naniniwala siyang mas ligtas ang mga magulang ni Shin sa kanilang paglalakbay sa dalampasigan kaysa dito. Nakahinga si Shin nang marinig ito, ngunit sa sandaling iyon pumasok ang kanyang ina at kinakabahan niyang itinago si Miggy. Tinanong niya kung sino ang kausap niya. Sumagot siya na kinakausap niya ang kanyang sarili at sinisigawan siya na kumatok sa pinto sa susunod. Medyo nalungkot si Nobuko nang marinig ito at lumabas ng silid. Sinabi kay Kazo na sinigawan siya ng kanilang anak. Sinabi niya sa kanya na maaaring ito ay dahil nag-ambala siya sa kanya nang pinalo niya ang unggoy na maaaring ang aking bagong paboritong parirala upang ilarawan ang aksyon. Nang maglaon ng araw na iyon, sinabi ni Shin sa kanyang mga magulang na nagbago ang isip niya at ngayon ay naisip niya na magandang ideya na sumama sila sa biyahe. Si Nobuko gayunpaman ay hindi kukuha ng kanyang mood swings na nakaupo at binitukan siya nito, nagtatanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Nagsisimula siyang umiyak na sinasabi na para bang hindi niya ito anak. Ayaw pa ring sabihin ni Shin ang tungkol kay Miggy kaya natakot daw siya na malulungkot siya kapag wala sila. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na maaari na lamang niyang tawagan ang ilang mga kaibigan kung siya ay masyadong nag-iisa. Bumalik siya sa kanyang silid dala iyon at kumbinsido ang kanyang mga magulang na sinabi niya sa kanila ang totoo. Sa susunod na linggo aalis sila para sa kanilang biyahe at talagang excited si Nobuko dahil wala siyang mahabang bakasyon nitong mga nakaraang taon. Sa ibang lugar isasama ng isang lalaki ang kanyang bagong kasintahan para magmaneho, ngunit ang hindi niya alam ay isa pala itong parasito. Hindi niya naiintindihan ang mga pangunahing bagay ng tao tulad ng kung paano gumagana ang mga seatbelt at nakakaabala sa kanya habang nagmamaneho siya na nagiging sanhi ng paggulong ng kotse pababa ng burol. Pareho silang nasugatan ng husto bilang isang resulta at habang napagtanto ng parasito na ang katawan ng host ay hindi mabubuhay, siya ay naging desperado. Inatake niya ang lalaki at kinuha ang katawan nito at kahit na hindi perpekto ang pagkuha, at least nakakagalaw siya. Pagbalik sa bahay papunta na si Shin sa paaralan nang tanungin niya si Miggy kung ano ang ibig sabihin ni Tamiya nang sabihin niyang marumi siya. Ipinaliwanag ni Miggy na ang ilan sa kanyang mga selula ay tumaga sa daluyan ng dugo ni Shin at umabot pa sa kanyang utak kaya't ang mga bahagi niya ay nagbago. Nagulat si Shin dito at sinubukang kumbansihin ang sarili na normal pa rin siyang tao. Sa sandaling iyon nakatagpo siya ng isang grupo ng mga tao na binubugbog ang bully sa paaralan. Sinusubukan niyang pigilan ang mga ito, ngunit sinuntok din siya ng mga ito at sinabing umatras. Gayunpaman naalala ni Shin na minsang sinabi ni Miggy na ang pinagkaiba ng tao sa mga parasito ay ang kakayahan nilang kumilos para sa iba kahit na hindi ito nakikinabang sa kanila. Sa kagustuhang patunayan sa sarili na tao pa rin siya, muling naninindigan si Shin para sa bully. Sinaktan siya ni Mitsuo, ang pinuno ng mga tulisan, ngunit bago pa magising si Miggy pumasok ang isang batang babae na nagngangalang Kana at sinabihan ang kanyang barkada na huminto.
Pagkatapos ay tinanong ni Kana si Shin kung siya ay tanga, ngunit kapag tiningnan niya ito ng malapitan nakaramdam siya ng kakaiba sa loob niya. Bigla niyang napansin ang presensya ni Migi at tinanong niya si Shin kung ano siya bago siya natakot at mabilis na naglakad palayo. Sa paaralan si Shin ay nakakuha ng maraming atensyon at nagdarasal na tumayo para sa kanyang kaklase at sinubukan niyang kumilos ng mapagpakumbaba dahil iyon ay isa pang katangian ng mga tao. Nang maglaon sa pagbabalik sina Shin at Mirano ay nakasagasa kay Kana na kumukuha ng kanilang larawan at nagtanong sa kanya kung bakit hindi siya tumakas kanina. Sinabi ni Shin na ito lang ang gagawin mo kapag may problema sa iyong klase, ngunit tinawag siya ni Kana na isang poser at sinabing siya ay kumilos ng buong moral ngunit malamang na may itinatago. Umalis si Shin na ayaw na niyang harapin ang B***, alam niyang hindi siya eksaktong mali. Samantala nagseselo si Mitsuha na binibigyang pansin ni Kana si Shin dahil nakikihiking ito sa kanya at nagpasya siyang maghiganti. Siya at ang kanyang barkada ay binugbog si Shin at kinidnap si Mirano at kahit papaano ay sinusundan sila ni Shin. Dinala nila siya sa parehong lugar na kanilang nakilala sa umaga at sinabi ni Shin sa kanila na iwanan si Mirano ng mag-isa. Gayunpaman hindi siya pinansin ng mga tog at sinimulan siyang bugbugin ni Mitsuha. Gustong lumabas ni Migi upang tumulong ngunit sinabihan siya ni Shin na huminto dahil gusto niyang hawakan ang mga bagay sa kanyang sarili tulad ng isang tunay na lalaki. Kahit na siya ay malinaw na outmatched, Shin patuloy na lumalaban. Sinabi sa kanya ni Migi na lahat ng tao dito ay mas malakas kaysa sa kanya at hindi siya maaaring manalo laban sa kanila. Ngunit walang pakialam si Shin dahil ipinaglalaban ng mga tao ang mga bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang lumaban ngunit na-corner muli na nag-trigger ng reflex ni Migi upang protektahan siya at bahagya siyang itinatago ni Shin. Sa kabutihang palad dumating doon si Kana at sinabihan ang lahat na huminto at sa susunod na sandali may mga batang lalaki mula sa paaralan ni Shin na nagpakita at nagkaroon ng away sa pagitan nila at ng gang ni Mitsuha. Sa kalituhan nakatakas si Shin kasama si Mirano at inihatid niya siya pauwi. Ginagamot niya ang mga sugat nito at sinasabing cool siya kanina nakasandaw sa balikat niya. Umaasa si Shin at tinanong siya kung gusto niyang manatili dahil wala ang kanyang mga magulang ngunit sa huli ay uuwi siya. Nabigo si Migi dito at sinabing gusto niyang obserbahan ang pagpaparami ng tao. Sinabihan siya ni Shin na tumahimik at matulog. Ngunit sa sandaling iyon nagpakita si Kana at nagtanong kung sino ang kanyang kausap. Iniiwasan ni Shin ang tanong at humingi ng paumanhin si Kana kanina sinabing gusto niyang maging kaibigan. Pumayag naman si Shin dahil wala siyang nakikitang masama doon. Ngunit habang nagkakamay sila may naramdaman si Kana na kakaiba sa kanyang kanang kamay. Napansin ni Shin ang kanyang discomfort at mabilis na umatras nagmamadaling pumasok sa loob ng kanyang tahanan kung saan sinabihan siya ni Migi na layuan si Kana dahil mukhang masyadong maunawain siya. Pakiramdam niya ay nararamdaman niya ang wavelength na ibinubuga ng mga parasito upang mahanap ang kanilang sariling uri at kahit na si Mirano ay may katulad na kakayahan si Kana ay may mas malakas na instinct kaysa sa kanya. Naniniwala siyang delikado talaga ang babaeng ito at pumayag naman si Shin. Sa ibang lokasyon ang parasite na pumalit sa katawan ng lalaki pagkatapos ng aksidente ay nahihirapan dahil hindi ito sanay na maging lalaki. Gusto nitong muli ang katawan ng isang babae at nagpasyang kunin ang unang babaeng nahanap niya. Sa kasamaang palad hindi ganoon kalayo ang mga magulang ni Shin sa halimaw. Habang tinatamasa nila ang paglubog ng araw mula sa isang bangin biglang lumitaw ang halimaw doon at kinuha ang ulo ni Nabucco sa harap ni Kazo. Nang maglaon si Shin ay nakatanggap ng tawag mula sa isang nasugatan na Kazo na nagsasalita tungkol sa isang halimaw na umaatake sa kanyang ina at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumunta sa pulisya. Pinutol niya ang tawag at natarante si Shin na tatakot na ang halimaw ay isang parasito na umatake sa kanyang mga magulang ngunit hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga magulang ngayon. Nakatulog siya sa paghihintay ng marami pang balita at nanaginip siya ng masama ngunit nang magising siya kinaumagahan sinabihan siya ni Migi na may alien na narito. Nagalit si Shin sa kanya sinabing nasa panganib ang kanyang mga magulang dahil sinabi ni Migi na magiging maayos sila malapit sa beach. Tumugon si Migi na may napakalamig na loika na nagsasabi sa kanya na ang kanyang mungkahi ay batay sa posibilidad at hindi niya sinabi na kahit ano ay 100% sigurado. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shin na tumutok sa labanan sa harap nila at si Shin ay kumuha ng kutsilyo upang gampanan ang kanyang bahagi kahit na hindi iniisip ni Migi ang kanyang tulong sa oras na ito. Biglang bumukas ang pinto at nagtaka si Shin kung paano mabubuksan ng alien ang lock ng bahay nila. Pumasok ang dayuhan sa bahay at naghanda si Shin na makipaglaban ngunit lubos siyang nabigla nang makita niyang pumasok ang kanyang ina. Kahit na alam niya ang katotohanan sa loob-loob niya hindi niya ito maproseso. Tinanggap niya si Nabucco sa bahay nalilito at nanginginig nagtatanong kung bakit hindi niya kasama ang ama. Tahimik na sinabi sa kanya ni Migi na hindi ito ang kanyang ina kundi isang parasito ngunit ayaw maniwala ni Shin.
Sinabi ng dayuhan na ang ibang lalaki ay dapat na namatay bago siya makauwi at ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Sa kanyang pagkalito hinawakan ni Shin ang kutsilyo sa harap ni Miggy pinipigilan siyang mag-transform. Tinawag niya ang kanyang ina desperado na maniwala na naroon pa rin ito. Sinabi sa kanya ni Miggy na wala na siya ngunit pumutol si Shin at nagbanta na puputulan ang kanang kamay kapag may sasabihin pa itong laban sa kanya. Sinabi ng emosyonal na distress na si Shin na hindi man lang siya humingi ng tawad sa kanyang ina dahil sa pagsunog ng braso nito noong bata pa siya. Ang parasito gayunpaman ay walang pakialam. She transforms and stabs him straight through the heart and Miggy can't react in time because of the knife. Bumagsak si Shin sa lupa hindi pa rin matanggap na naging parasite ang kanyang ina. Pagkatapos ay iniwan ng parasito si Shin para patay sinabi kay Miggy na ang kanyang host ay namatay at siya ay susunod dahil iyon ang kapalaran para sa mga hindi kumuha ng utak. Gayunpaman napagtanto ni Miggy na may pagkakataon pa na iligtas siya. Nasira ang puso ni Shin kaya gumawa si Miggy ng bago inilagay ito sa loob ng kanyang dibdib at sinimulang matalo ito ng mano-mano kahit na nananatiling walang malay si Shin. Pinasok niya ang katawan ni Shin upang maipagpatuloy niya ang pagpapagaling sa kanya ng dahan-dahan habang inililipat din ang kanyang sarili pabalik sa kanang braso na tumatagal ng maraming oras. Si Shin ay lumiban sa paaralan ng ilang araw dahil doon at si Mirono ay nag-alala at nagpasya na bisitahin ang kanyang bahay upang suriin siya. Samantala patuloy na pinapagaling ni Miggy si Shin at pinapakain pa ito habang natutulog. Makalipas ang ilang araw sa wakas ay nagising na si Shin. Bagamat nanghihina na siya ngayon napansin niyang hindi na niya kailangan ang salamin niya na kakaiba sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya siyang maghilamos at doon niya nakita ang isang peklat sa kanyang dibdib na nagpapaalala sa kanya ng buong pangyayari. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso at may pagkasira. Ngunit sa sandaling iyon tumunog ang telepono at kinuha niya ito upang marinig na ang kanyang ama ay na-admit sa isang ospital. Natutuwa si Shin na malaman na buhay pa siya at agad siyang sinugod. Sa labas hinihintay siya ni Mirono at nang makita niya si Shin sinabi niyang nag-aalala siya sa kanya. Gayunpaman siya ay tila hiwalay at sinasabi lamang sa kanya na ang kanyang ama ay nasugatan at siya ay pupunta sa kanya kapag sinabi niya na ang kanyang ina ay dapat na humarap dito ng mag-isa. Mas masakit kay Shin pero lumayo siya at sinabing hindi na siya babalik sa paaralan saglit. Nag-aalala si Mirono at nagtanong kung babalik siya ngunit isang malungkot na ngiti lamang ang ibinigay ni Shin bago lumakad palayo at sumumpa na papatayin ang parasite na kumuha ng anyo ng kanyang ina. Sumakay siya ng tren at nag-iisip tungkol sa paghahanap ng alien bago nito mahanap ang kanyang ama. Samantala si Kazo ay nasa ospital at ang mga pulis ay dumating upang magtanong na nagtatanong tungkol sa insidente at sa kanyang asawa. Sinabi niya sa kanila na namatay si Nobuko ngunit sinabi ng mga pulis na siya ay buhay at bumalik siya sa hotel at nag-check out nang wala siya. Natarante si Kazo at sinabi na ang babae ay isang impostor ngunit sinabi ng pulisya na ang marka ng paso sa kanyang kamay ay nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ng isang psychiatrist kay Kazo na ang kanyang trauma mula sa aksidente ang nag-iisip sa kanya ng mga bagay at kahit papaano ay nakumbinsi niya siya na ito ay totoo. Hindi nagtagal dumating si Shin sa ospital at nang sumugod siya sa silid na gulat si Kazo ngunit natutuwa na makita siya. Sinubukan ni Shin na magsalita tungkol sa nangyari sa kanyang ina ngunit hindi niya masabi ang kanyang sarili dahil sa sakit kahit na wala siyang luha. Biglang sinabi ni Kazo na si Nobuko ay nawawala mula noong aksidente. Nagulat si Shin at ipinaalala sa kanya ang tungkol sa halimaw ngunit sinabi ni Kazo na nataman niya ang kanyang ulo sa aksidente at dapat malito. Umiwas si Shin at iginiit na pinatay ng halimaw si Nobuko ngunit sinabi ni Kazo na nagkamali siya sa pagsalita sa telepono at naapektuhan ng pinsala ang kanyang memorya. Muli siyang nakipagtalo ngunit pinagalitan siya ni Kazo habang nagpipigil ng luha at napagtanto ni Shin na alam ng kanyang ama ang katotohanan ngunit itinatago ito. Mas determinado siyang hanapin at harapin ang dayuhan ngunit nauunawaan niyang hindi niya masabi kahit kanino ang totoong nangyari. Sinabi niya na mananatili siya sa ospital ngunit sinabi ni Kazo na hindi ito komportable para sa kanya at nagmumungkahi ng isang kalapit na hotel na 300 metro lang ang layo. Sumangayon si Shin ngunit nag-aalala siya dahil iyon ang hanay ni Miggy para makadetect ng mga kaaway at sa kasamaang palad tulog pa rin si Miggy. Sa hotel nakilala ni Shin ang isang batang babae na nakita niya sa tren at inakay siya nito papasok. Binabantayan niya ang ospital mula sa kanyang silid habang napagtanto na ang kanyang pandinig at iba pang mga pandama ay mas malakas na ngayon. Maya-maya ay nagising si Miggy at sinabihan niya si Shin na inayos na niya ang kanyang katawan ngunit pareho silang nagbago at ngayon ay may kahinaan si Miggy ibig sabihin kailangan niyang matulog ng 4 na oras sa isang araw na mas maraming tulog kaysa araw-araw. Sinabi ni Shin na natutulog din siya kanina ngunit sabi ni Miggy na hindi tulad ng dati hindi na siya gising kung may dumating na panganib at kapag umatake ang kalaban sa mga oras na iyon pareho silang mamamatay.
Nagtanong si Shin kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya ng mas maaga at sinabi ni Miggy pagkatapos mamatay ang kanyang ina sinimulan ni Shin na sisihin ang lahat ng mga parasito kabilang siya at mapanganib na magbunyag ng kahinaan sa kanya. Gayunpaman iniisip niya ngayon na mas delikado ang patuloy na pagtatago nito. Sinabi ni Shin na hindi niya nakikita si Miggy bilang isang kaaway mula noong nailigtas niya ang kanyang buhay ngunit tulad ng sa Tsunere sinagot ni Miggy na ginawa niya ito para sa kanyang sarili. Kinaumagahan mas maganda ang hitsura ni Shin at pumunta siya sa ospital upang tingnan ang kanyang ama pagkatapos ay manatiling nakabantay habang natutulog si Miggy. Lumapit ang batang babae na si Maki at tinanong kung may girlfriend siya ngunit bago pa makasagot si Shin binalaan ni Miggy na may nakita siyang parasite sa dalampasigan. Agad na tumakbo si Shin patungo sa dalampasigan at sinabi sa kanya ni Maki na may pader na nakaharang sa daan gayunpaman napakabilis niyang kumilos para makinig sa kahit ano at pagkatapos ay tinanong ni Miggy kung handa ba talaga siyang patayin ang babaeng nakasuot sa mukha ng kanyang ina. Tumigil saglit si Shin at sinabing sigurado siya dahil hindi niya hahayaang pumatay siya ng ibang tao. Naabutan siya ni Maki habang nag-uusap sila at sinabing kailangan nilang umikot sa dingding upang marating ang dalampasigan ngunit sinabi ni Shin na ito ay isang isyo sa kasanayan at walang kahirap-hirap tumalon sa dingding. Nakatagpo siya ng isang taong naglalakad sa dingding at napagtanto na ito ay isang parasito. Sinimulan niya itong habulin puno ng galit at handang patayin ito ngunit nang maabot niya ang lalaki nalaman niyang hindi ito si Nokyoko. Sa halip ito ay isang lalaki at si Shin ay nagulat gayunpaman siya ay sigurado na siya ay isang dayuhan din kaya siya ay naghanda upang patayin siya ngunit ang lalaki ay nabigla humihiling sa kanya na huminto. Bigla siyang pinigilan ni Miggy at sinabing may utak pang tao ang lalaki. Mas nalilito ngayon si Shin pero nag-transform ang panga ng lalaki sa alien at nagsimulang magsalita. Muling nabigla si Shin dahil hindi pa niya ito nakita ngunit ang lalaki at ang alien ay nag-iisang bibig at tila may mapagkaibigang kompetisyon kung sino ang magsasalita. Hindi maintindihan ni Shin kung paano ito posible ngunit ipinaliwanag ni Miggy na ang utak ng duo na ito ay tao habang ang panga sa dibdib ay alien at kinumpirma ng isa pang dayuhan na pareho silang magkapareho sa isang paraan. Maya-maya umupo sila para mag-usap at nagsimulang ibahagi ng lalaki ang kanyang hikbi na kwento sinabing iniwan siya ng kanyang asawa at pakiramdam niya ay para siyang isang walang kwentang kasangkapan na hindi makapagpas siya ng anuman kaya ginawa niya ang pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay at iyon ay ang tumalon sa dagat ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Nakaupo lang siya roon hanggang sa salakayin siya ng alien parasite at habang nagpupumiglas siya laban dito nahulog sila sa tubig. Ipinagpatuloy ng Joe Parasite ang kwento at sinabing sinusubukan nitong abutin ang ulo ngunit napagtanto na dahil nalulunod ang host mamamatay ito kapag sinubukan nitong abutin ang utak kaya sa halip ito ay naging isang tubo sa paghinga at iniligtas siya at sa gayon sila ay nauwi sa ganito. Pagkatapos ay sinabihan ng lalaki ang alien na dapat silang lumipat sa combo mode at ang panga ay nagbabago ng hugis upang pareho silang makapagsalita ng malinaw. Sinabi ng lalaki na siya ay gumaan na sa wakas ay nakakita ng isa pang katulad niya at hiniling kay Shin na ibahagi ang kwento ng kanyang kamay ngunit sinabi ni Shin na dapat silang pumunta sa ibang lugar upang pag-usapan iyon. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Yuda at ang kanyang parasite ay tinawag na Joe na isang matalinong paglalaro ng salita sa panga. Pumunta sila sa ospital kung saan umiiyak si Yuda matapos marinig ang kwento ni Shin at tinutuya siya ni Joe dahil sa pagiging crybaby. Mas marami siyang ipinakitang personalidad kaysa kay Miggy at marami raw siyang natutunan sa panonood ng mga pelikula. Pagkatapos nito nag-aalok si Yude na tulungan si Shin kung sakaling matagpuan niya ang kaaway at natutuwa si Shin na tanggapin ang kanyang tulong. Nang gabing iyon biglang ginaising ni Miggy si Shin at sinabing may mahalagang bagay siyang nakalimutang banggitin sa maghapon dahil kina Yuda at Joe. Ipinaalala niya kay Shin kung paano siya tumakbo tulad ni Usain Bolt at tumalon ng 3 metro sa taas at sinabing may dahilan ito ngunit bago iyon nagbigay siya ng paliwanag tungkol sa kung ano ang magagawa ng kanyang katawan. Sabi ni Miggy kayang hatiin ang kanyang katawan at nakakapag-isip ang bawat parte ngunit kung masyadong maliit ang mga bahagi ay mabilis itong namamatay kaya lagi niyang inuutusan ang mga ito na bumalik sa kanyang katawan. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng isang demonstrasyon at medyo natakot si Shin. Pagkatapos ay sinabi ni Miggy na sa katawan ni Shin kahit na ang pinakamaliit na bahagi ay maaaring mabuhay at bigla niyang napagtanto kung ano ang ibig sabihin nito. Kinumpirma ito ni Miggy at sinabing ginamit niya ang maliliit na bahaging iyon para ayusin ang puso ni Shin at naging bahagi na ito ng bloodstream niya kaya ngayon 30% ng kanyang katawan ay gawa sa mga alien cell. Tinanong ni Shin kung nakarating din ba sa utak niya ang mga bahagi ngunit sinabi ni Miggy na hindi siya sigurado at nagtanong kung may napansin siyang kakaiba. Walang sinasabi si Shin noong una ngunit pagkatapos ay naalala niya na kahit na siya ay talagang emosyonal sa ospital hindi siya maaaring umiyak at iniisip niya na marahil ito ay nangangahulugan na siya ay nagiging hindi gaanong tao.
Kinabukasan hinabol siya ni Maki at tinanong ni Shin kung mukha ba siyang normal na tao sa kanya. Sabi niya oo pero kapag ngumiti lang siya at hindi sumasagot nalilito siya at sinabihan siyang magsalita ng malinaw dahil parang umiiyak siya sa loob. Sa sandaling iyon nakatanggap si Shin ng tawag mula kay Yuta na nagsasabing natagpuan na niya ang kaaway at susubukan niyang pigilan siya. Sinabihan siya ni Shin na makabalik kaagad dahil delikado siya at aatake siya sa sandaling napagtanto niyang nabigo ang kanyang parasite na sakupin ang kanyang utak. Sinubukan ni Yuta na tumakas ngunit kailangan niya ng 2 buwan sa gym upang maituring na fit at sinundan siya ni Nobuko sa casual na bilis. Samantala tumatakbo din si Shin sa parehong direksyon ngunit si Migi ay biglang nakatulog sa kalagitnaan. Gayunpaman siya ay naging isang sandata na nagsasabi kay Shin na ang iba ay nasa kanya. Samantala si Yuta ay na-corner sa isang bangin nang marating siya ni Nobuko. Laking gulat niya nang makita ang pangalawang host na buo pa rin ang utak kaya nagpasya siyang patayin ito. Nag-transform siya at humanga si Joe dahil gusto niyang magawa rin niya iyon. Magsisimula na ang laban ngunit makakapagtanggol lang si Joe dahil sa hindi komportableng paraan ng pagkakadikit niya sa mukha ni Yuta. Mabilis silang napaatras at pagkatapos ay sinaktan ni Nobuko ang kanyang puso at ibinagsak siya sinasabing papatayin siya nito para sigurado kahit na ito ay isang hybrid. Si Yuta at Joe ay nahimatay dahil doon at si Nobuko ay lumayo ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang presensya ng isa pang parasito na may mahinang signal. Laking gulat niya nang makitang buhay si Shin at sinabi niyang dapat ay pinuntahan niya ang ulo nito. Galit na galit si Shin dito at sinabihan siyang ihinto ang paggamit ng boses ng kanyang ina para sabihing papatayin siya nito. Nagpasya siyang lumaban ngunit habang nagbabago ito hindi niya matingnan ang mukha nito. Biglang umatake si Nobuko pero kitang-kita ni Shin ang mga galaw niya ngayon. Umiwas siya at tumalon sa likod niya at hindi siya makapaniwala na kayang kumilos ng napakabilis ni Shin. Hinaranggan niya ang mga pag-atake nito at narating ang gilid ng bangin kung saan nakita niya ang nasugatan na si Yuta. Iniisip ni Shin na ang tanging taong makakaintindi sa kanya ay patay na at galit na galit. Siya ay sumugod na sugatan si Nobuko sa kanyang matuli na mga welga. Pinutol ni Shin ang kanyang ulo at pinutol ang kanyang mga galame ngunit nang subukan niyang tapusin siya ginamit niya ang kanyang puso para ipagtanggol ang sarili at nang makita ni Shin ang marka ng paso ang mga lumang alaala ng kanyang ina ay bumaha sa kanyang isipan at huminto siya. Ginagamit ni Nobuko ang sandaling iyon para kontrahin at saktan siya. Si Shin ay nasa isang kurot habang siya ay nagre-regenerate at tumayo pabalik ngunit pagkatapos ay biglang ang kanyang ulo ay hiniwa at tinadtad at ang kanyang katawan ay nahulog sa dagat. Sina Yuta at Joe ang gumawa nito at nagawa nilang umakyat sa kanilang sarili. Sinabi ni Yuta kay Shin na hindi niya tunay na ina ang babae ngunit kahit noon pa man hindi niya ito dapat patayin gamit ang sarili niyang mga kamay. Samantala nagtataka ang parasite kung paano nakaligtas si Yuta at sinabi ni Joe na nalaman niyang inaatake lamang niya ang puso kaya binago niya ang posisyon nito sa oras. Pagkatapos ay tumingin si Shin sa dagat kung saan nakahiga ang katawan ng kanyang ina at iniisip na sa wakas ay tapos na ngunit may nabasag sa loob niya. Hindi nagtagal pinalabas na si Kazo at bumalik sila sa parehong bangin dahil doon nangyari ang lahat. Sinabi ni Kazo kay Shin na mahal pa rin siya ng kanyang ina at pagkatapos ay tinanong ni Shin kung nagdusa si Nobuko sa kakilakilabot na bangungot na mayroon siya. Sumagot si Kazo na ang lahat ay nangyari kaagad at ang kanyang kamatayan ay walang sakit. Nagsisimula siyang umiyak ngunit natutuwa si Shin na kahit papaano ay hindi naranasan ng kanyang ina ang anumang sakit. Biglang nawala ang stress na hawak niya sa lahat ng oras na ito at nakatulog siya sa lugar. Maya-maya bumalik siya sa lungsod at sa pagkakataong ito ay matindi siyang nararamdaman ni na Mirano at Kana dahil hindi na siya ganap na tao. Tumakbo si Mirano palapit sa kanya nagulat na tumangkad siya at maging ang kanyang hitsura ay nagbago na parang siya ay nasa ikalawang pagdadalaga. Sa kabilang banda nakahanap si Tamiya ng bagong kapareha na pumalit sa katawan ng isang teenager at sinabihan niya itong bantayan si Shin ngunit huwag itong patayin. Nagtanong ang batang lalaki kung bakit siya nagmamalasakit sa kanya at sumagot siya na siya ay mapanganib ngunit mahalaga pa rin na panatilihing buhay siya upang makakuha ng data at maunawaan ang kanilang mga species. Samantala nagsimula ng bigyang pansin ni Kana si Shin kahit na ang kanyang larawan ay ginamit bilang kanyang wallpaper. Ngunit nagseselos ang haltak na nagngangalang Mitsuha. Pumunta siya sa paaralan ni Shin para pumili ng away. Nang hindi namamalayan si Shin ay sumailalim sa pagbabago ng personalidad sa parehong antas ng Son Jinwoo. Hindi na siya ang dating letigo at sinabihan si Mitsuha na magmadali at magsalita dahil wala siyang buong araw. Tinanong ng Tog kung natulog na ba siya kay Kana at sinagot ni Shin na hindi pa niya ito nakikita mula noong biyahe. Si Mitsuha ay hindi naniniwala sa kanya at inatake siya ngunit si Shin ay umiwas at nagtrip sa kanya sinabihan siyang sumuko dahil iba na ang mga bagay ngayon.
Matigas ang ulo ni Mitsura na patuloy na umaatake ngunit na-unlock ni Shin ang Ultra Instinct at pinakumbaba siya nang hindi siya sinasaktan. Sa sandaling iyon dumating si Mirano doon at nagpasya si Shin na lumayo ngunit nakikita na niya ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Tinanong niya siya kung may nangyari sa biyahe o kung siya pa rin ang Shin at sumagot siya na tinatanong niya ang kanyang sarili ng parehong tanong. Pagkatapos ay nagde-date sila sa palengke at naroon din si Kana. Hinuhulaan niya na aakyat si Shin sa hagdan sa tabi niya at tama ang hula niya. Siya ay nasa sabik na makilala siya ngunit mabilis na nasaron ang loob nang makita niya si Mirano sa tabi niya. Umuwi si Shin pagkatapos noon at nalaman niyang magulo pa rin ang kanyang ama. Nabuo na siya sa pag-inom kaya sinabihan siya ni Shin na kumuha ng kasambahay. Ngunit hindi makapaniwala si Kazo kung gaano siya kalamag sa loob at sinabihan siyang gawin ang gusto niya. Kinabukasan sinubukan ni Shin ang kanyang sobrang pandinig habang naglalakad papuntang paaralan kasama si Mirano at may narinig siyang humihingi ng tulong kaya nagmadali siyang pumunta sa lugar at nakakita ng sugatang tuta sa kalye. Sinabi ni Migi na ito ay masyadong nasugatan upang mabuhay kaya kinuha ito ni Shin at dinala sa hardin upang aliwin ito sa mga huling sandali nito. Dumating din doon si Mirano at sinabi na noong una ay naisip niyang nagbago na si Shin ngunit ang pagligtas sa aso ay nagpapakitang mabait pa rin siya tulad ng dati. Gayunpaman agad niyang sinabog ang bula nito dahil sa pagkamatay ng tuta itinapon niya ito sa basurahan. Kinatatakutan nito si Mirano dahil hindi niya maintindihan kung paano niya matrato ng ganoon ang tuta. Ngunit mahinahong sinabi ni Shin na hindi na ito tuta isang patay na bukol ng karne. Si Mirano ay nasaron ng loob at sinabing nagbago na siya pagkatapos ng lahat bago tumakas na umiiyak. Hindi man lang nakuha ni Shin ang kanyang ginawang mali which is typical male behavior kaya pumunta siya sa best friend niya para humingi ng advice which is another typical male move. Sinabi sa kanya ni Migi na wala siyang sinabing mali sa lohikal na paraan ngunit malinaw na naiiba siya sa kanyang orihinal na sarili dahil ang matandang Shin ay hindi tatawagin ang isang tuta na isang bukol ng karne. Napagtanto ni Shin ang kanyang pagkakamali at nagpasalamat kay Migi pagkatapos ay bumalik at ibinao ng maayos ang aso bagamat iniisip pa rin niya kung paano tutulungan ng katawan ng aso ang puno na makakuha ng mga sustansya. Nang maglaon naghihintay siya sa labas ng klase ni Mirano ngunit tumakas ito nang makita siya kaya nagpasya si Shin na bigyan siya ng espasyo. Pagkatapos ay binalaan siya ni Migi na may isa pang dayuhan sa malapit at kahit na naging maingat si Shin sinabi ni Migi na ang isang ito ay hindi isang kaaway at katulad ni Tamiya ibig sabihin ay maaari siyang makinig sa katwiran at gustong makipagkita. Maya-maya dumating ang alien at hinarap siya ni Shin. Ngunit sa sandaling iyon dumating ang bully sa paaralan at sinuntok siya ng dayuhan dahil sa paggambala sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Hideo at sinabi kay Shin na gusto niyang magsimula sa pamamagitan ng pagiging kaibigan nila ni Migi. Nagulat si Shin sa mungkahing ito at idinagdag ni Hideo na may klase sila sa gym ngayon at gusto niyang tingnan ang kanyang mga kakayahan. Sa panahon ng klase naghahabulan sila at pinipigilan ni Shin ang kanyang bilis para hindi magmukhang kakaiba. Gayunpaman hindi pinipigilan ni Hideo ang kanyang mga kakayahan at halos masira ang isang pambansang record. Pagkatapos ng klase nakipag-usap si Hideo kay Shin ng pribado at sinabing ang sports ay kahanga-hanga ngunit hindi iyon pinansin ni Shin at nagtanong kung pinadala siya ni Tamiya upang patayin siya. Sumagot si Hideo na may iba na siyang pangalan ngayon at ipinadala nga niya ito ngunit hindi para patayin si Shin. Sinabi niya na wala siyang planong saktan ng sinuman at idinagdag na hindi niya sinasaktan ang mga tao sa loob ng ilang buwan dahil natuto siyang kumain ng ibang uri ng karne na pinaniniwalaan niyang pinakamainam para sa lahat. Nahihirapang paniwalaan si Shin ngunit iginiit ni Hideo na ang ilang mga parasito ay gustong mabuhay ng mapayapa sa mga tao. Si Migi ay kalahating naniniwala sa kanya ngunit pagkatapos ay sinabi na dapat silang tumigil sa pag-uusap dahil malapit na siyang makatulog at ayaw niyang malaman iyon ni Hideo. Pagkatapos ay pumunta si Shin sa silid-aralan ni Mirano upang makipag-usap muli ngunit nagsimulang mag-isip tungkol sa mga parasito at nagalit. Nang lumapit si Mirano upang makipagkasundo sa kanya nakita niya ang galit na galit nitong mukha at tahimik na lumayo na labis na ikinadismaya nito. Sa kabilang banda hinihintay ni Kana si Shin pagkatapos ng klase sa paniniwalang siya ang kanyang soulmate at mayroon itong superpower na hinahayaan siyang mahanap siya. Naramdaman niya ang pagdating nito at masayang binati siya ngunit ito pala ay si Hideo. Nalito si Kana dahil sigurado siyang si Shin iyon at naging curious si Hideo tungkol dito. Tinanong niya kung paano niya naisip na magkatulad sila ni Shin nang hindi man lang siya nakikita ngunit tumanggi si Kana na sumagot. Sinimulan siyang hilahin ni Hideo para malaman ang katotohanan at sumigaw siya para humingi ng tulong. Sa kabutihang palad si Shin ay nagkataong dumaan at nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan nang marinig ang kanyang mga sigaw. Tumakbo si Kana sa kanya at tinanong ni Shin si Hideo kung ano ang kanyang ginagawa.
Sumagot siya na gusto lang niyang makachat ang dalaga dahil maunawain ito ngunit pinaalalahanan siya ni Shin na kung may mangyari man sa mga tao sa paligid niya papatayin muna niya si Hideo. Muling sinabi ni Hideo na wala siyang balak makipag-away at pasimpleng naglakad palayo napansin na ang kanang kamay ni Shin ay nagbibigay ng mahinang signal. Pagkatapos noon nagpasalamat si Kana kay Shin at saka lang dumaan si Mirano. Malakas na hiniling ni Kana kay Shin na ihatid siya sa istasyon dahil natatakot siya. Sumangayon siya ngunit nang lumingon siya nakita niyang tumatakbo si Mirano at napagtanto niyang huli na ang kanyang pagkakamali. Pero wala siyang choice kung hindi ang i-escort si Kana ngayon. Habang naglalakad si Kana papunta sa istasyon sinabi niya sa kanya na nararamdaman niya siya ngunit inamin na ngayon ay naka-off ang kanyang radar. Sinabi sa kanya ni Shin na hindi ito magandang bagay dahil nakakaramdam siya ng isang mapanganib na wavelength at sinabihan siyang layuan ito. Umuwi si Shin pagkatapos noon at nalaman niyang lasing pa rin si Kazo. Tinanong siya ni Kazo kung paano siya naging malakas at sinabing para itong si Shin ay gawa sa bakal na nagdudulot ng mas maraming emosyonal na pinsala kaysa sa naisip niya. Kinabukasan hindi pinansin ni Kana ang payo ni Shin at tumalikod siya nang maramdaman niyang malapit siya. Ngunit nahanap niya si Hideo doon sa halip at sinubukang tumakas. Sa sandaling iyon dumating din doon si Mitsuha at nakipag-away kay Hideo para sa pag-stalk sa kanyang babae. Kahit na binalaan siya ni Kana na huwag makipag-away napunta siya sa isang liblib na lugar kasama si Hideo at napawup ang kanyang asno. Binalaan siya ni Hideo na huwag na siyang susundan dahil sa susunod tiyak na papatayin niya ito. Gayunpaman hindi niya napapansin na ang kaibigan ni Shin na si Tekay ay ini-stalk din siya dahil may bagong crush ito sa kanya. Sa kabilang banda pumapasok si Shin sa paaralan at tumitig sa notice board kung saan niya unang nakilala si Mirano ngunit muli niya itong hindi pinansin. Malapit din si Hideo at muli niyang naramdaman ang mahinang senyales mula kay Migi na naghihinala sa kanya. Sinusubukan niyang gumamit ng layuning pumatay para makakuha ng reaksyon mula sa kanya ngunit walang nangyari at nagsimulang isipin ni Hideo na may mali kay Migi o na siya ay tanga. Noong araw na iyon sa pag-uwi ni Shin nadatnan niyang nakikipagpulong ang kanyang ama sa isang opisyal ng gobyerno na naniniwala sa kwento ng kanyang halimaw ngunit sinabing hindi nila ito maisa sa publiko dahil magdudulot ito ng gulat. Sinabi niya na ang problema ay pandaigdigan at sinabi kay Kazo na isipin ang mga parasito bilang mga ligaw na halimaw na nagtatago sa mga tao. Gumagawa din sila ng sketch batay sa kanyang mga paglalarawan at ang artist ay gumuhit ng tumpak na larawan ng mukha ng nilalang. Samantala si Tamiya ay nagbago ng kanyang anyo at nakakatugon sa isa pang matalinong parasito. Sinabi niya na kung patuloy silang kumakain ng mga tao nang hindi iniisip sila ay hahabulin. Sumangayon ng lalaki at sinabing siya lang ang nakaisip nito ng malalim. Kapag nagtanong siya tungkol sa kanilang layunin sinabi niya na ang mga tao ay lason sa lupa at narito sila upang kontrolin ang populasyon. Sa bahay nagpa siya ang tatay ni Shin na sabihin sa kanya ang totoo at isiniwalat ang lahat. Tahimik na nakikinig si Shin at tumango ngunit hindi siya nagbubunyag ng anuman tungkol sa kanyang sarili. Sa ibang lugar kapatid pala ni Tekay ang sketch artist at isang gabi sumilip si Tekay sa kanyang notebook habang siya ay natutulog at nakita niya ang sketch ng parasite. Bigla siyang nagising at binawi ito sinabing bahagi ito ng imbestigasyon. Kinabukasan napansin ni Tekay si Hideo na mag-isa at sinimulan siyang panoorin. Muli biglang isang ligaw na baseball ang tumama sa kanyang ulo at nag-iwan ng isang dent. Mabilis siyang gumaling mula sa pinsala at sapat na iyon para mabigla si Tekay at iparamdam sa kanya na may mali. Samantala nagpa siya si Shin na kausapin si Mirano at ayusin ang mga bagay. Ngunit nang malapit na niyang gawin iyon binalaan siya ni Migi na nagiging pag-alit si Hideo. Dumating na pala ang gang ni Mitsuha para maghayganti sa kanya at handa siyang patayin ang mga ito. Mabilis na sumugod si Shin para pigilan siya habang si Mirano ay naiwang nalilito. Sa kabilang banda nararamdaman din ni Hideo ang nangyayari at sinabihan niya ang mga lalaki na sabay-sabay na umatake dahil ayaw niyang hintayin si Shin. Biglang tumalon si Shin sa pader at dumating doon at nagulat si Hideo at nagtataka kung paano siya naabot ni Shin ng napakabilis. Hinarap ni Shin si Hideo at tinanong kung sa wakas ay ipinapakita na niya ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi ni Hideo na hindi niya kasalanan dahil pinili ng mga lalaki ang laban at sinabihan siya ni Shin na umalis dahil haharapin niya ito. Nagpa siya si Hideo na tanggapin ang kanyang payo at lumayo nang hindi nagre-react sa mga pang-iinsulto ng mga lalaki. Pagkatapos ay kinukot siya ng mga tulisan si Shin sa pagprotekta sa isang kaibigan ngunit nagalit siya at sinabing hindi niya kaibigan si Hideo. Sinabihan niya ang lahat na umuwi na at huwag nang muling puntiryahin si Hideo para sa kanilang kaligtasan. Si Mitsuha ay may hilig na maniwala sa kanya ngunit ang ibang mga lalaki ay hindi. Ngunit pagkatapos ay tinawag ni Shin ang pinakamalakas sa kanila para lumaban.
Biglang inatake ng lalaki si Shin ngunit madali niyang napigilan ang kanyang suntok at nang dudurugin na niya ang kanyang braso upang takutin ang lahat na pagtanto ng lalaki ang pagkakaiba sa kanilang mga antas ng kapangyarihan. Agad siyang tumakbo palayo sinabihan ang kanyang mga anak na sundan siya dahil hindi sila mananalo. Bumalik si Shin sa paaralan pagkatapos nito at nakita si Mirano na naghihintay sa kanya habang hawak ang kanyang bag. Mag-aayos na sana sila nang bigla siyang hatakin ni Shin dahil nandoon si Hideo. Tinanong niya si Shin kung ano ang ginawa niya sa mga bully at galit siyang sumagot na wala ito sa kanyang negosyo. Lumayo si Hideo at ipinaalala ni Mirano kay Shin na sinasaktan niya ang kanyang kamay. Humingi siya ng paumanhin at binitawan ang kamay nito sinabing si Hideo ay maaaring mukhang normal ngunit siya ay magulo sa loob. Sinubukan ni Mirano na pakalmayan siya at sinabing nagbago na talaga siya ngayon. Sinabi niya na ang kanyang Shin ay hindi kailanman magsasalita ng ganoon at nagtanong kung siya ba talaga si Shin. Siya snap sa ito at yell sa kanya upang tumahimik na ginawa Mirano tumakbo palayo umiiyak. Nang maglaon nakaupong mag-isa si Shin at nanlumo. Sa tingin niya ay ganito ang nararamdaman niya dahil sa butas ng puso niya. Sinubukan ni Miggy na tumulong at sinabing si Shin ay naging mas malakas sa pisikal at mental at hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanya. Sa ibang lugar sinusundan pa rin ni Takei si Hideo at sa wakas ay nakita niyang nagbabago ang mukha nito na ikinasindak niya. Nakarinig siya ng mga kwento tungkol sa mga halimaw na nagbabago ng mukha at alam niya kung sino ang makakapagsabi sa kanya ng higit pa tungkol doon. Umuwi siya at tinanong ang kanyang kapatid tungkol sa mga halimaw at sinabi niyang maaari silang magkaroon ng mga katawan ng tao at makakain ng mga tao. Nagsimulang maniwala si Takei na si Hideo ay isang halimaw din ngunit nakakaramdam din siya ng kawalan ng katiyakan at takot. Nagpasya siyang kausapin muna si Hideo sa halip na kumilos na isang napakahusay na desisyon ng utak. Kinabukasan sa paaralan tinawagan ni Takei si Hideo upang makipagkita at nagdala ng isang bote ng asido para sa kanyang pagtatanggol sa sarili. Nang dumating si Hideo at tinanong kung bakit siya tinawagan sinabi niyang nagustuhan niya ito ngunit nakita niya itong gumagawa ng mga kakaibang bagay. Tinatanong niya kung talagang halimaw siya na kumakain ng tao. Tinanong ni Hideo kung siya nga at sinabi niya na dapat siyang umuwi nang hindi nasaktan ang sinuman. Nagalit si Hideo dahil lumabas ang sikreto niya at nag-transform siya para patayin siya. Kasabay nito naramdaman ni Miggy ang panganib at binalaan si Shin na galit kay Takei dahil sa pagiging walang ingat at hanggal. Bumaba si Shin sa labas ng klase at tumakbo sa hallway para hanapin si Takei ngunit hindi niya alam kung nasaan siya. Sa kabilang banda nagpapanik na si Takei dahil ibinunyag ni Hideo ang tunay niyang anyo. Sinabi niya sa kanya na huwag lumipat na nangangako ng walang sakit na kamatayan kung makikipagtulungan siya. Inaatake siya nito ngunit napadpad siya at naiiwasan ang kanyang welga kahit papaano. Pagkatapos ay nakita niya ang bote ng asido at ibinaton niya ito sa kanya sa desperasyon. Pinutol ito ni Hideo sa himpapawid ngunit bumagsak sa kanya ang asido at nasunog ang kanyang mukha. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit at nagbago pa at ginamit ni Takei ang pagkakataong makatakas. Umakyat siya sa bintana habang ang mga estudyanteng nakatayo sa lupa ay tumangala at napansin siya ngunit bago pa sila makapag-react may isang galame na biglang humampas. Tumalon si Takei sa takot ngunit nabali ng isang puno ang kanyang pagkahulog at ang mga estudyante ay nagmamadaling tingnan siya at pagkatapos ay nagpas siyang umakyat sa itaas upang makita kung ano ang nangyari. Samantala si Hideo naman ay nagpapanik dahil nagmorph siya ng hindi nag-iisip at may ilang acid na nakapasok sa loob ng kanyang katawan. Deformed na ngayon ang mukha niya at hindi niya maisip o makontrol ang ekspresyon niya dahil sa mga nasirang tisyo sa daan. Pinulot ni Miggy ang kanyang hindi maliwanag at nakakalat na mga kaisipan at sinabi kay Shin na kailangan nilang magmadali. Kasabay nito ang mga mag-aaral at guro na umakyat sa itaas ay nakaharap kay Hideo sa kanyang morphed state at likas niyang pinatay silang lahat bago tumakas na agad namang ipinaalam ni Miggy kay Shin. Ilan sa mga natitirang guro ang nakasaksi sa patayan at sumisigaw sa takot bago nagpatunog ng alarma at tumawag ng pulis. Naramdaman ni Miggy na si Hideo ay papunta sa kanilang klase kaya siya at si Shin ay nagmamadaling bumalik ngunit sila ay nakasalubong ng mga taong natarante sa pasukan. Sinabi ni Miggy na dapat nilang gamitin ang karamihan ng tao upang lumikas ng ligtas ngunit ang mga guro ay nagpapanik pa rin at nagsasabing isang klase ang kulang. Napagtanto ni Shin na ito ang klase ni Mirano at nagmamadaling hanapin siya. Sa kanyang pag-akyat nakita ni Shin ang mga estudyanteng tumatakbo sa takot ngunit wala si Mirano sa kanila at tumanggi siyang tanggapin ang pagkawala nito. Narating niya ang sahig at nakita ang mga tambak na bangkay at saglit na blanko ang kanyang isip habang siya ay sumisigaw sa takot. Sinabihan siya ni Miggy na huminahon at kontrolin ang kanyang paghinga at iniisip ni Shin kung paano sinabi sa kanya ng kanyang ama at Mirano na siya ay iba na ngayon.
Napagtanto niya kung gaano siya nagbago nang mabilis niyang nabawi ang focus at nanumpa na iligtas si Mirano sa pamamagitan ng pagpatay kay Hideo mismo. Siya ay sumulong at nakita ang isang taong kamukha ni Mirano ngunit sa kabutihang palad ito ay naging ibang tao. Siya ay nagpapatuloy sa unahan at ginagamit ang kanyang pinahusay na pandinig upang mahanap ang tatlong tao at kapag pumunta siya doon nakita niya si Mirano sa kanila. Sa sandaling makita niya siya niyakap niya ito ng mahigpit at sinabi sa kanya ni Shin na kailangan nilang umalis ng mabilis. Natarante ang iba pang mga lalaki dahil alam nilang nangyari ang massacre sa direksyong pinanggalingan ni Shin at iniisip nila na maaaring isa siya sa mga halimaw kaya tumakbo sila sa kabilang direksyon at agad na tumaga. Napagtantong malapit na si Hideo kinuha ni Shin si Mirano at tumakbo sa isang bakanteng silid-aralan pagkatapos ay tumalon sa bintana, tumalon sa bakod ng paaralan at dinala siya sa ligtas na lugar. Si Mirano ay natatakot at nanginginig pa rin kaya't marahan niya itong inaliw at ibinigay sa mga serbisyong pang-emergency bago tumalikod at naglakad patungo sa paaralan. Sa ngayon tuluyan ng napapaligiran ng mga pulis ang lugar kaya hindi madaling makapasok. Ngunit nang tanungin ni Miggy kung gusto pa ba niyang lumaban sinabi ni Shin na responsibilidad nilang tapusin ito. Naniniwala si Miggy na sa kalaunan ay makukuha ng pulis si Hideo ngunit pinanood ni Shin si Hideo na pumatay ng isang grupo ng mga opisyal at tumakas sa rooftop habang nasugatan. Napagpasyahan niya na ang tanging paraan upang talunin si Hideo ay ang pag-snipe sa kanya kaya pumunta siya ng 300 metro ang layo upang maiwasan ang pagtuklas. Matyaga niyang hinintay si Hideo na makarating sa rooftop pagkatapos ay isinama niya ang kanyang kapangyarihan sa aimbot ni Miggy para mag-ipit ng bato na parang bala. Ang bato ay ganap na tumusok sa puso ni Hideo at ang mga pulis ay natagpuan ang kanyang bangkay pagkaraan ng ilang sandali. Nang maglaon sinabi sa mga ulat ng balita na si Hideo ay may problema sa droga at nag-amok na ikinamatay ng maraming estudyante habang nagpasya ang gobyerno na pagtakpan ang katotohanan. Sinabi ni Miggy na ito ay isang matalinong desisyon dahil imposibleng makakita ng mga parasito mula sa mga tao gamit ang mga nakasanayang pamamaraan. Sinabi ni Shin na kailangan nilang tulungan ang mga tao ngayon ngunit tumanggi si Miggy at ipinaalala sa kanya na nagmamalasakit lamang siya sa kanyang kaligtasan at nais niyang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Kasabay nito ang mga opisyal ng gobyerno ay nagsasagawa ng isang lihim na pagpupulong tungkol sa kung ano ang susunod na gagawin at ang ilan ay nangangatuwiran na dapat nilang ipahayag ang pagkakaroon ng mga parasito sa publiko. Nagtataka sila kung paano matutukoy ang mga ito at sinabi ng isang siyentista na ang mga selyulang parasito ay nananatiling buhay lamang sa patuloy na supply ng dugo lalo na kung maliit ang bahagi. Iminungkahi niya na ang pagbunot ng buhok ay ang pinakamadaling pagsubok dahil kung ito ay isang parasito ang buhok ay lilipad at mamamatay ngunit ang buhok ng tao ay hindi magre-react. Ang lahat ay sumang-ayon na ito ay napakatalino at kahit na hinirang ang siyentipiko para sa Nobel Prize. Samantala naging mas malapit sina Shin at Mirano pagkatapos ng buong insidente at hindi kailanman sinabi ni Shin sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ginawa. Sinabi niya na ang pagtalon mula sa ikatlong palapag at sa ibabaw ng bakod ay isang adrenaline rush lamang at naniniwala siya sa kanya. Sa sandaling iyon nakita nila ang dalawang bata sa harap nila na nagsasabunutan bilang isang paraan ng pagbati na naging isang karaniwang ugali pagkatapos kumalat ang bagong paraan ng pagtuklas. Gayunpaman ito ay lumalabas na mapanganib dahil ang mga parasito na nakalantad sa ilang mga lugar ay pinapatay at nilalamon lamang ang mga taong hindi pinalad na malaman ang kanilang sikreto. Sa kabilang banda pinangarap ni Kana na isa siyang prinsesa sa isang flower garden kung saan bigla siyang inatake ng mga halimaw. Sa kabutihang palad dumating doon si Shin bilang isang prinsipe sa nagniningning na baluti at pinatay ang mga halimaw na nagligtas sa kanya. Gayunpaman nang malapit na silang maghalikan nagising siya ganap na nalilito. Siya ang naging huling amo ni Delulo at ngayon ay kumbinsido na ang panaginip ay may ibig sabihin na isang mahalagang bagay. Nang maglaon binasa niya ang balita tungkol sa insidente sa paaralan na kinasasangkutan ni Hideo at naalala si Shin na nagbabala sa kanya tungkol sa panganib na nagpaisip sa kanya kung si Shin mismo ay sangkot sa kasong ito sa ilang paraan. Bigla niyang naramdaman na dumaan si Shin sa malapit kaya't nilusot siya nito at sinubukang bunutin ang buhok nito ngunit pinigilan siya nito. Sa pagsasabing masama ang ugali sa huli ay pinayagan niya ito at habang walang reaksyon ang buhok nagpasya si Kana na panatilihin ito sa kanya bilang isang anting-anting sa swerte. Pagkatapos ay natag niya si Shin at nagtanong kung may alam ba siya tungkol kay Hideo ngunit itinanggi niya ito. Nagsimulang mag-isip si Shin kung mapagkakatiwalaan ba niya si Kana sa katotohanan dahil mukhang espesyal siya ngunit alam niyang gising si Miggy at hindi papayag kaya sa halip ay sinabihan niya si Kana na lumayo sa tuwing naramdaman niya ang presensya nito dahil baka makatagpo siya ng halimaw. Ngunit pinigilan ito ni Kana at sinabing magbubunot lang siya ng buhok para tingnan. Ikinagagalit nito si Shin ng husto kaya't sinampal niya ito sa pader at sinigawan na huwag itong gawin.
Siya ay huminahon pagkatapos at ipinaliwanag na ito ay mapanganib at si Kana ay lihim na masaya na siya ay nag-aalala tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon sinabi ni Miggy na kailangan nilang mag-usap at tumakbo si Shin nang hindi alam na nakita ni Mirano ang buong bagay mula sa malayo. Habang binabalaan ni Miggy si Shin na huwag nang makipag-usap kay Kana dahil marami siyang pahiwatig nakita ni Kana si Mirano at nagpasya silang mag-usap. Tinanong ni Mirano kung iniisip din ni Kana na malaki ang pinagbago ni Shin kamakailan ngunit sinabi niya na palagi siyang matindi at mabangis tulad nito. Alam ni Kana na gusto ni Mirano si Shin ngunit ang kanyang nag-aalalang ekspresyon ay nagsasabi na ang lahat ay hindi maganda sa pagitan nila at nagbibigay ito sa kanya ng pag-asa na mayroon pa siyang pagkakataon. Sa ibang bahagi ng bayan isang malaking matipunong lalaki na nakasuot lamang ng kanyang damit na panloob at isang asawang pambubugbog ay pumasok sa isang opisina ng Yakuza at nagtanong sa gwardya kung ilang tao ang nasa loob. Nang sabihin sa kanya ng gwardya na umalis tumanggi ang lalaki na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Sinubukan ng gangster na atakihin siya para turuan siya ng leksyon ngunit ibinagsak ng lalaki ang kanyang ulo sa dingding at pumasok sa gusali na nagpatuloy sa pagpatay sa lahat ng tao sa loob. Umiiwas siya sa mga bala hinihiwa ang mga tao gamit ang kanyang mga kamay nang hindi nataman. Biglang isang lalaki ang namamahala sa paghiwa sa kanya ng isang espada ngunit nabali niya ito gamit ang kanyang mga kalamnan at pinalipad ito sa ulo ng isang lalaki. Ibinibilang niya iyon bilang isa at patuloy na pumapatay ng mas maraming gangster binibilang ang bawat oras na siya ay matamaan. Sa huli nakakakuha lang siya ng 3 beses at iniisip na ito ay isang magandang resulta. Ang natitirang mga gangster ay takot na takot ngunit tanungin siya kung ano ang impyerno na siya ay nagyayabang tungkol sa at ang parasito ay nagsasabi sa kanila na siya ay gumagawa ng isang eksperimento upang subukan kung gaano siya kalakas laban sa isang armadong grupo bago sila patayin. Sa labas nagtitipon-tipon ang mga tao sa paligid ng gusali nang makita ang mga bangkay at tinawag ang mga pulis at nabigla sila nang makita nila ang lalaking lumabas na puno ng dugo. Gayunpaman sa halip na lumayo may katangahang hinabol nila siya para lamang siya mawala sa isang sulok sunggaban ng isa sa mga lalaki mula sa likuran at bumalik na nakabalat kayo bilang siya. Siya ay mahinahon na lumalakad patungo sa kanyang sasakyan at dinala siya ng kanyang parasite na driver sa kanyang amo na labis na nasisiyahang makita ang mga resulta ng kanyang munting pagsubok. Sa ibang lugar sina Shin at Mirano ay pumunta sa kanilang unang petsa ngunit ang mga bagay ay mabilis na nagiging awkward kapag ipinahayag niya kung gaano siya nagbago at kahit na nagmumungkahi na ang Shin na bumalik mula sa paglalakbay ay maaaring hindi ang parehong tao. Nang mabanggit niya ang biyahe biglang tumayo si Shin at umalis. Maya-maya umupo sila sa isang bench para magpahinga at napansin ang isang bata na umiiyak dahil hindi niya kayang makipagsabayan sa kanyang ina. Tinawag niyang tanga ang kanyang ina at nagalit ang babaeng pagod na at pilit siyang sasampalin. Nag-trigger ito ng isang masakit na alaala sa isip ni Shin tungkol sa kanyang sariling ina at nagsimula siyang magbulong-bulong tungkol sa buta sa kanyang puso. Nag-aalala si Mirano sa kanya at habang tinatawag niya ang pangalan niya biglang kumalma si Shin. Naglalakad sila pauwi kasama iyon at iniisip niya kung ang pagsasama sa mga selula ni Mig ay nagpatuyo ng kanyang damdamin. Gayunpaman sigurado siya na gusto pa rin niya si Mirano at ang mga damdaming iyon ay tiyak na sa kanya. Habang sabay silang naglalakad pauwi biglang naramdaman ni Kana si Shin at sumugod siya sa kanyang tabi at nakita niya itong hinahalikan si Mirano. Nadudurog ang puso niya nang makita ito at tahimik siyang umalis. Sa kabilang panig si Mirano ay nagpaalam kay Shin ngunit nagsimulang umiyak sa sarili hindi pa rin sigurado kung ang taong kasama niya ay ang tunay na Shin. Nang gabing iyon naging desperado si Kana at tinawagan si Shin na nagsasabing gusto niya itong makausap. Pupunta siya upang makipagkita sa kanya kinabukasan ngunit sa istasyon biglang naramdaman ni Miggy ang 5 kauri niya sa malapit na nagpapanik kay Shin dahil masyadong marami sila. Sinabi ni Miggy na napansin din siya ngunit hindi pa mukhang pag-alit. Habang papalapit sila sa kanila naramdaman ni Miggy ang kabuoang 8 parasito na may 6 na nasa entablado at 2 nakatayo sa ibaba. Sumilip si Shin para makita sila at nakahanap ng kandidato sa pagka-alkalde na nagpo-promote ng environment-friendly na mga patakaran kasama ang kanyang mga taga-suporta at iniisip niya kung sino sa kanila ang mga parasito. Then suddenly his eyes meet the of the massacre guy from Earlier and both immediately recognize each other as parasites. Natarante si Shin bagaman kumpiyansa si Miggy na hindi siya aatake dahil hindi siya interesado. Nagpasya si Shin na tumakas kaagad ngunit nasagasaan niya si Kana. Tinanong niya kung bakit siya naririto at sinabi niya na ito ay isang pipi na tanong dahil dito siya nakatira at siya ang tumawag sa kanya. Noon lang ito naalala ni Shin ngunit ngayon ay labis siyang nag-aalala sa kanya. Nang maglaon umuwi sina Shin at Miggy at pinag-usapan ang politikong si Hirakawa. Nagtataka sila kung siya ay isang parasito at kung bakit ang isang tulad niya ay nais na maging isang alkalde.
Sinabi ni Miggy na marahil siya ay tunay na interesado sa trabaho at maaaring maging isang mahusay na alkalde, ngunit iminumungkahi din niya na maaaring sinusubukan ni Hirakawa na magtayo ng isang ligtas na lugar para sa mga parasito na biglang ginagawang malinaw ang lahat kay Shin. Naisip ni Shin ang tungkol kay Kana at naalala niya kung paano niya sinabi sa kanya kanina na nararamdaman niya ang parehong enerhiya mula sa 3 o 4 pang tao sa likod niya at lalo itong nag-aalala tungkol sa kanya. Kinabukasan pumunta si Shin sa scout ng base ni Hirakawa upang makita kung gaano karaming mga parasito ang nagtatago doon, ngunit sa halip ay tumakbo siya sa Kana. Nagpasya siyang kausapin siya at tinanong kung nararamdaman din ba niya ang kakaibang sensasyon gaya niya mula sa ibang tao. Sinabi ni Kana na nangyayari ito minsan sa mga random na tao at kapag sinabihan siya ni Shin na layuan ito, tumanggi siya at hinihiling na malaman ang dahilan, nagtatanong kung ito ay konektado sa mga parasito. Sa sandaling iyon nagpakita si Mitsuo at sinabing gusto niyang makausap si Kana. Lumayo si Shin at sinabihan ang dalaga na mag-uusap sila ng seryoso mamaya at i-text siya nito. Sinabi muli sa kanya ni Kana na palagi niyang nararamdaman siya sa malapit at nagseselos ito kay Mitsuo dahil iniisip niya kung para sa mga lansangan si Kana ngayon. Nang maglaon tinanong ni Miggy si Shin kung seryoso niyang iniisip na sabihin kay Kana ang totoo at inamin ni Shin na siya nga. Nagbabala kaagad si Miggy na kapag naging banta siya kailangan niyang patayin ito dahil mas mahalaga ang pagprotekta sa kanilang pagkakakilanlan. Samantala patuloy na iniisip ni Kana si Shin at bigla siyang naramdaman sa malapit kaya nagmamadali siyang lumabas sa gabi upang hanapin siya, ngunit sa halip ay nakasalubong niya ang isang takot na babae at natakot. Tumakas siya, ngunit sa sandaling iyon nakatanggap siya ng mensahe mula kay Shin na humihiling na makipagkita sa kanya bukas. Nagkita sila kinabukasan sa isang abandonadong gusali at hinampis ni Shin ang kanyang kamay sa dingding para masiguradong tulog si Miggy. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kana ang lahat tungkol sa mga parasito at tungkol kay Miggy, umaasang maiintindihan niya ito. Gayunpaman hindi siya naniniwala sa kanya at sinabing nagsisinungaling siya dahil ayaw niyang makita siya ngayong may kasintahan na siya. Sinabi ni Shin na hindi siya magsisinungaling tungkol sa isang bagay na tulad nito para lamang maiwasan siya. Nagtantrum si Kana dito, iginiit na espesyal ang kanyang kapangyarihan at masasabi niya ito bukod sa iba. Kahit na nagsisinungaling siya, nagpasya si Shin na paniwalaan siya. Pagkatapos ay nagpasya si Kana na umalis, ngunit sinabi niya kay Shin na umaasa siyang makita kung ano ang magagawa ng kanyang karapatan balang araw. Kinabukasan naglalakad pa uwi si Shin kasama si Mirono habang si Kana ay palihim na sumusunod sa kanila. Nagtataka kung bakit hindi niya ito nakikita kahit soulmate sila, gusto niyang mapansin siya nito at tuluyang naglalabas ng senyales na parang parasite na agad namang natanggap ni Miggy. Sa sandaling iyon muling lumitaw si Mitsuo at pinutol si Kana mula sa kanyang pagkatulala na sinasabi sa kanya na isuko si Shin dahil siya ay kinuha at hindi ito mabuti para sa kanya. Nagalit si Kana at nagtanong kung sa tingin niya ay tama siya para sa kanya. Tinawag niya itong pangit at tanggang talunan na nakakasakit sa damdamin ni Mitsuo. Napagtanto ni Kana na siya ay lumayo at sinubukang humingi ng tawad, ngunit huli na at lumayo siya nang hindi lumilingon. Kinabukasan sinabi ni Miggy kay Shin na nakakapaglabas na si Kana ng senyales tulad ng ibang mga parasito at nagsimulang magpanik si Shin dahil maaaring malagay siya sa panganib. Sinabi ni Miggy na gumagana lamang ang signal sa isang maikling hanay at nangangailangan ng matinding focus kaya dapat siya ay ligtas, ngunit pagkatapos ay ibinunyag ni Shin na sinabi na niya kay Kana ang lahat ng si Miggy ay natutulog. Ipinangako niya na hindi sila pagtataksilan ni Kana at pagkatapos ay hiniling niya kay Miggy na ipakita ang kanyang tunay na anyo sa kanya. Pumayag naman si Miggy na ikinagulat naman ni Shin dahil sobrang out of character niya iyon. Nagpasya si Shin na makipagkita kay Kana kinabukasan, ngunit nang makarating siya sa istasyon biglang naramdaman ni Miggy ang 2 parasito sa malapit. Mabilis na binago ni Shin ang lokasyon ng meeting at nagkunwaring may tawag para hindi siya magmukhang kainahinala. Sa sandaling umalis ang mga parasito, tinawagan niya si Kana ngunit iniwanan niya ang kanyang telepono sa bahay. Determinado na patunayan ang kanyang kapangyarihan at makita siya ni Shin, nagpasya si Kana na hanapin siya ng mag-isa sa pamamagitan ng pagsunod sa hudyat. Kasabay nito na-detect ni Miggy ang signal ng parasite mula sa isang abandonadong gusali at napagtanto ni Shin na maaaring papunta rito si Kana kaya nagmamadali siyang pumunta doon. Nagkataon na nakarating na si Kana sa lugar at naramdaman niya ang isang tao, sa tingin niya ay si Shin ngunit ito pala ay isang parasite na kumakain ng isang tao. Natarante si Kana at sinubukang tumakas nang makita siya ng parasito, ngunit inatake siya nito at nasugatan ang kanyang braso. Naniniwala pa rin si Kana na darating si Shin upang iligtas siya tulad ng sa kanyang mga panaginip at dumating nga si Shin, ngunit huli na siya. Nasaksak siya sa puso nang makita niya ito at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Puno ng galit si Shin kaya tumahimik siya. Sinabi niya kay Miggy na kunin ang depensa at pagkatapos ay sinugod ang parasito, binasag ito sa dingding at pinatay ito sa pamamagitan ng pagpunit sa puso nito.
Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik kay Kana at binuhat siya sa kanyang mga bisig ngunit nawala na siya ng maraming dugo upang mabuhay. Ngumiti si Kana at sinabing alam niyang darating siya at parang panaginip lang ito. Namatay siya na may ngiti sa labi habang tahimik na naputol ang buhok ni Shin na nakapulupot sa daliri niya. Nalungkot si Shin sa kanyang pagkamatay ngunit hindi pa rin niya kayang umiyak. Makalipas ang ilang araw dumalo siya sa libing ni Kana at nananatiling kalmado sa buong oras. Nandoon din ang mga pulis at kumaway sila kay Shin dahil na-interrogate na siya kanina dahil siya ang nakakita sa bangkay nito. Wala siyang gaanong sinasabi at naiintindihan ng mga pulis kung bakit ayaw niya sa kanila. Gayunpaman nagsimula silang magtaka kung sino ang pumatay sa parasite na responsable sa pagpatay kay Kana. Samantala si Shin ay naglalakad pauwi at patuloy na sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Kana ngunit sinabi sa kanya ni Migi na ang kanyang kamatayan ay sandali lamang. Sa sandaling iyon dumating doon si Mitsuha na mukhang wasak at gulong-gulo. Tinanong niya si Shin kung bakit hindi niya pinrotektahan si Kana at kung bakit siya ay mukhang kalmado kahit pagkamatay niya. Nang hindi naghihintay ng tugon sinuntok siya ni Mitsuha at natamba si Shin. Binuhat siya ni Mitsuha at patuloy na binubugbog habang sumisigaw na kasalanan ni Shin ang pagkamatay ni Kana. Tinanong niya kung bakit hindi siya umiiyak at sumigaw kay Shin nagtatanong kung tao na ba siya. Iyon ay kapag si Shin ay pumutok at sinuntok ng malakas si Mitsuha. Sumisigaw siya na hindi niya alam kung tao siya at pagkatapos ay nagtanong kung bakit kailangang maging napakarupok ng mga tao. Bago lumala ang mga bagay pinigilan ni Shin ang kanyang sarili sa paghampas muli kay Mitsuha at lumakad palayo. Habang naglalakad ay nagtataka siya kung bakit hindi siya makaiyak at iniisip niya na baka si Migi ang pumalit sa utak niya nang hindi niya namamalayan. Pumunta siya sa isang parke at nagsimulang iuntog ang kanyang ulo sa isang puno ngunit pinigilan siya ni Migi. Nakita ni Shin na namumula pa rin ang kanyang dugo ngunit hindi na siya sigurado kung sapat na iyon para sabihing tao pa rin siya.